Movie Recap Tagalog here. Si Hye-kyung ay isang matagumpay na psychiatrist, ngunit sa kanyang personal na buhay, naranasan lamang niya ang pagkasawi sa pag-ibig sa mga babae. Mahilig din siya sa pagkain at minsan ay nakikipagkita sa kanyang mga kliyente habang kumakain. Si Do-hee naman ay nagtatrabaho sa isang media company na gumagawa ng content para sa mga streaming service tulad ng YouTube. Pumunta siya sa Jeju Island na may pakiramdam na doon siya poproposean ng kanyang boyfriend, ngunit sa halip ay naranasan niya ang pagkasawi. Habang siya ay nagdadalamhati sa kanyang huling breakup, nakatagpo niya si psychiatrist Hye-kyung, nakatabi niya sa flight papuntang Jeju, at nagpasya silang mag-dinner ng magkasama. Mabilis na nabuo ang isang love-hate relationship sa pagitan ng dalawang matitibay ang loob, kahit na hindi pa nila alam ang pangalan ng isa't isa. Nagsisimula ang palabas sa babaeng ito na papasakay na sa eroplano papuntang Jeju Island para poproposean siya ng kanyang boyfriend. Pagdating niya sa check-in counter, nagulat siya nang malamang upgraded siya sa business class ng libre. Lalo itong nagpasaya sa kanya. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono para i-record ang sandali. Dahil ito ang unang beses niyang makaupo sa business class, labis siyang na-curious na tuklasin ang lahat ng bagay. Bukod dito, sinabi rin niya sa flight attendant na siya ay poproposean. Hiniling din niya sa flight attendant na i-record ang isang congratulatory message para sa kanya. Matapos mag-record, masigasig niyang inimbitahan ang lalaking katabi niya na sumali, ngunit matindi itong tinanggihan. Inisip nilang ito ay isang pagkakataong pagkikita lamang, ngunit hindi nila alam na nakalaan na ang kanilang kapalaran. Pagbaba niya sa eroplano, pumunta ang babae sa supermarket para mamili ng groceries at magluto ng masustansyang pagkain para sa kanyang boyfriend. Hindi inaasahan, pagdating niya, nasaksihan niyang hinahalikan ng kanyang boyfriend ang ibang babae. Mas nakakagulat pa, ang babaeng iyon ay ang flight attendant na nag-record lang ng congratulatory message. Galit na hinabol ni Do-hee ang kanyang boyfriend at pinababa mula sa kwarto hanggang sa hagdan. Samantala, ang flight attendant ay tumakbo palayo at sumisigaw, "Hindi mo ba sinabi na nakipag-break ka sa ex-girlfriend mo?" Ang eksenang selos na yon ay nagpatigil sa mga diners sa ibaba na tumingin pataas na parang nanonood ng live TV drama. Kabilang sa mga manonood ay isang lalaki na nakaupo sa tabi ni Do-hee sa eroplano. Siya si Hye-kyung, isang psychologist. Pumunta siya sa Jeju Island para mag-counsel sa isang babaeng broken-hearted. Habang pinapanood ang eksenang selos, nakatiklop lang siya ng mga braso at nag-enjoy. Nakikiramay ang kanyang pasyente kay Do-hee, kaya tahimik siyang lumapit para sundan ang kwento. Pumunta rin ang ibang diners para manood. Tahimik na tinanong ni Do-hee si Yang-dong kung bakit siya nagkaroon ng affair. Inamin nito na matagal na siyang nabagot sa relasyon. Sinabi rin niyang ayaw niyang sumagot nang makita ang telepono ni Do-hee. Nakakapagod na rin daw sa kanya ang makipag-date sa kanya. Ang pinakamatindi, hindi daw siya mahilig kumain kasama siya. Nang marinig ito, sabay na nasaktan at nagalit si Do-hee. Sa loob ng maraming taon, tiniis niyang hindi kainin ang paborito niyang pagkain para sa panlasa ng boyfriend. Ang ginawa lamang niya ay alagaan ang pagmamahal na yon. Ngunit tinanggihan ito ng kanyang kasintahan. Kaya inihayag niya ang breakup at tumalikod upang umalis. Naawa ang babaeng pasyente kay Do-hee, kaya hiniling niya sa lahat na palakpakan at suportahan si Do-hee. Pinilit pa niya ang doktor na tulungan ang kawawang si Do-hee. Dahil sa pressure ng lahat, kinailangan ni Hye-kyung na sumakay ng kotse at habulin si Do-hee. Pagdating niya, nakita niya itong nakatayo sa isang delikadong bangin. Akala niya igagawa ito ng isang bagay na mabangis, kaya sumigaw siya at dali-daling hinawakan upang pigilan. Nagulat si Do-hee at lumiko upang iwasan ang paparating na bagay. Dahil dito, nag-overreact si Hye-kyung at nahulog siya sa dagat. Agad namang sinagip siya ni Do-hee. Ipinaliwanag niya na nandun lang siya para huminga ng sariwang hangin. Tinanong niya kung bakit ginawa iyon. Pagkatapos niyang magsalita, nakita niya ang dugo na dumadaloy mula ulo pababa sa leg ni Hye-kyung. Agad itong nawalan ng malay. Nabahala si Do-hee at dinala siya sa ospital. Buti na lang, minor lamang ang brain injury ni Hye-kyung at agad siyang nagkamalay. Dahil sa guilt, bumili si Do-hee ng bagong damit para sa kanya. Dinala pa niya si Hye-kyung sa airport mismo. Bagamat ang Jeju ay naging isla ng broken hearts para kay Do-hee, gusto pa rin niyang manatili ng isang gabi upang pakalmahin ang kanyang damdamin. Naalala ni Hye-kyung ang sinabi ni Do-hee nang umupo siya sa tabi ng kanyang hospital bed. Sinabi niya na sa pag-ibig, ang naiwan ay palaging siyang mas nasasaktan. Dati siyang binasura ng girlfriend, kaya ngayon lubos na siyang nakikisimpatya kay Do-hee. Sa sandaling yon, nakaupo si Do-hee sa kotse at iniisip kung saan siya pupunta. Dati mainit ang syudad dahil sa kanyang minamahal, ngunit ngayon ay naging kakaiba dahil sa pagkawala ng pag-ibig. Nagdesisyon siyang lumabas upang kumain upang maibsan ang lungkot. Paglabas niya ng kotse, nagtagpo sila ni Hye-kyung. Hindi niya ipinaliwanag kung bakit siya bumalik, ngunit mahinahong inanyayahan siya kung gusto niyang mag-dinner kasama siya. Agad niyang tiningnan ang mga malasa at mamahaling restaurant malapit doon. Ngunit iginiit ni Do-hee na iparada ang kotse sa gilid ng kalsada at sinabi na ang pagkain sa sidewalk ang bagay sa kanyang mood ngayong gabi. Sinubukan niyang kumbinsihin siya ngunit nabigo. Kaya kinailangan niyang tanggapin ang hiling niya. Sa una, akala niya na walang espesyal ang street food. Ngunit sa unang subo, lihim siyang namangha sa sarap. Habang kumakain, lihim na siya ang nagbayad. Nagtaka rin siya kung bakit hindi niya tinanong kung bakit hindi siya sumakay sa eroplano. Sinabi ni Do-hee na inisip din niya na naintindihan siya. Pagkakarinig nito, agad siyang nag-explain na gusto lamang niyang mag-dinner kasama siya. Habang pinag-uusapan nila kung saan matutulog ngayong gabi, masigasig na inireklamo ng may-ari ng restaurant na may murang at maayos na motel doon.
Pagkatapos kumain, nagrenta sila ng kwarto upang magpahinga. Matagal na humiga si Hyekyung sa kama ngunit hindi makatulog. Bigla niyang narinig si Doohee na lasing sa labas. Nalaman niyang nakatayo at sumisigaw sa empty swimming pool. Pinayuhan niya itong pumasok ngunit hindi siya sumunod. Sa huli, nagpa siya siyang umalis. Hindi inaasahan, may malakas na tunog sa likuran niya. Nahulog si Doohee diretso sa lupa. Tumulo ang kanyang luha. Agad na na-activate ni Hyekyung ang kanyang psychologist mode. Maingat niyang ginabayan si Doohee palabas ng sakit. Kinabukasan, naghanda silang lumipad pabalik ng Seoul. Gusto ni Doohee pasalamatan si Hyekyung, kaya nangako siyang yayain siya sa isang pagkain pagbalik nila sa Seoul. Tumanggi si Hyekyung at inisip na dito na nagtatapos ang kanilang pagkakataong pagkikita. Ngunit iginiit niya na babayaran niya ito. Tiniyak niya na isang pagkain lamang iyon. Hindi niya tatanungin tungkol sa trabaho o personal na buhay niya. Kaya sinabi niya na kung ang bagong kanta ni TJ ay una sa charts, magtatagpo sila sa Darong Seafood Restaurant ng alas 8 ng gabi. Sinabi niya ito dahil alam niyang imposible iyon pagbalik nila sa Seoul, kaya nagbalik sila sa normal na buhay. Binigyan ng mahirap na task si Doohee ng kanyang boss. Kailangan niyang anyayahan ang isang bayani na sumali sa programa. Ipinakita ng babaeng CEO kay Doohee ang video ni Hyekyung na hinuli ang isang mentally ill patient na nakatakas sa gitna ng kalsada. Ibinunyag rin ng CEO na ang bayani ay isang psychiatrist. Ngayon, naging karakter si Hyekyung na gustong anyayahan ng bawat TV station. Kinailangan ni Doohee kumilos agad para maimbita siya. Ngunit sa clip, masyadong malayo ang anggulo kaya hindi niya makita ng malinaw ang mukha niya at hindi makilala. Kaya tinanong niya sa boss kung may larawan ng bayani. Sinabi ng boss niya na pribado ang lalaking ito kaya walang larawan online. Kahit ang mga librong isinulat niya ay walang impormasyon o portrait. Walang nakakaalam ng kanyang totoong itsura. Nagdesisyon si Doohee na tawagan ang ospital ni Hyekyung gamit ang assistant niya. Bilang resulta, panay ang pagtanggi sa imbitasyon. Muling personal na nag-email si Doohee kay Hyekyung para imbitahan siya. Ngunit matapos basahin ito, tahimik lamang siya at hindi sumagot. Naiinis, nagpadala siya ng pangalawang email. Iniisip niya na bastos na hindi sumagot pagkatapos basahin ang mensahe. Kung ayaw niya, dapat malinaw niyang sinabi. Pagkatapos basahin ng lalaki ang email, sabay siyang naiinis at natatawa. Sinabi niya na kakilakilabot ang pagiging producer ni Doohee, katulad ng pangkaraniwan at mediocre niyang palabas. Dahil naramdaman niyang minaliit siya, agad namang sumagot si Doohee ng bastos na salita. Tinawag niya itong jerk. Sinabi nito na may personality disorder siya at pinayuhan siyang pumunta sa pinakamalapit na psychiatric ward para magpa-check up. Lalong tumindi ang alitan nila hanggang sa nagpasya silang magkita agad para magtalo ng harapan. Agad namang nakilala ng boss ni Doohee ang taong nakatayo sa harap niya bilang guest na matagal na niyang gustong makuha. Agad siyang yumuko at paulit-ulit humingi ng paumanhin kay Hyekyung. Samantala, pumunta si Doohee sa ospital upang punahin si Hyekyung sa harap ng kanyang assistant. Sinabi niya na sobrang mayabang si Hyekyung at mahilig manlamig sa ibang tao. Sa sandaling iyon, biglang sumigaw ang assistant ni Hyekyung. Sinabi niya na ang bagong kanta ni TJ ay umakyat na sa number 1 sa charts. Agad na naalala ni Doohee ang kanilang appointment ni Hyekyung. Hindi pa man sumasapit ang alas 8 ng gabi, wala na siyang oras para asikasuhin ang bastos na doktor. Kaya nagmadaling nagmaneho papunta sa lugar ng pagkikita. Nang bumalik si Hyekyung, natanggap din niya ang balita na talagang naabot na ng kanta ni TJ ang number 1. Hindi niya inasahan na matutupad ang isang random na iniisip niya. Ayaw niyang pumunta sa meeting at pinaghihinalaan pa na baka may aberya ang network. Habang nagmamaneho si Doohee sa gitna ng kalsada, bigla niyang naisip na masyado siyang nagmadali. May kutob siya na random lang ang time frame ni Hyekyung. Habang nagdadalawang isip siya, bigla siyang nabangga sa likod ng isa pang sasakyan. Hindi siya makapaniwala nang makita na ang sumalpok sa kanya ay si singer TJ. Iniwan ni TJ ang kanyang business card at sinabi na kontakin siya agad kung may problema. Bigla namang napatingin si Doohee sa larawan ng isda sa shirt ni TJ at biglang naalala ang seafood market kung saan niya nakilala si Hyekyung. Kaya diretso siyang pumunta sa kalapit na night market. Pagtingin niya pataas, nakita niya si Hyekyung na nakatayo sa kabila ng kalye. Dadalhin siya nito sa isang restaurant para tikman ang sikat na pagkain. Ngunit sinabi niya na dahil gusto niyang siya ang mag-imbita, siya ang magdadala kay Hyekyung sa pagkain. Dinala niya ito sa isang maliit na stall para bumili ng bibimbap. Mukhang may pagdududa si Hyekyung sa lasa ng bibimbap kaya maliit lang ang in-order niya. Maayos siyang pinaalalahanan na pagsapit ng huling kagat, magsisisi siya na hindi nag-order ng mas malaking portion. Matapos bilhin ang kanin, dinala niya ito sa kalapit na building para mag-enjoy sa night view. Upang hindi mapaalis ng security, pasimpleng pumasok ng hindi napapansin. Pinapakita pa niya kay Hyekyung na sumunod siya. Sa halip, mahinahong kinausap ni Hyekyung ang mga security at matatag na pumasok na parang walang nangyari. Habang kumakain ng bibimbap at nagmamasid sa night view, sinabi ni Doohee na noon, madalas din siyang pumunta rito upang tikman ang pagkain. Buong atensyon ni Hyekyung ay nasa bibimbap. Hindi niya inasahan na isang simpleng ulam ay maaaring maging napakasarap. 3 kagat lang, naubos ang kanyang order. Ngunit gutom pa rin siya. Kaya tinaget niya ang mangkok ni Doohee at kinuha ang kanyang pagkain. Itinuro niya ang eroplano sa langit at nagkunwaring may shooting stars. Habang nakapikit at nagdarasal si Doohee, mabilis niyang kinain ang kanin nito. Pagkatapos nilang tapusin ang night view, dinala niya ito sa isang restaurant para tikman ang sea urchin. Nang makita niya na medyo marumi ang restaurant, nagduda siya. Ngunit nang matikman, agad niyang binago ang isip.
Masaya si Dohee na nagustuhan niya ang pagkain, ngunit napansin niya ang bahagyang kalungkutan sa mata nito. Base sa kanyang profesional na intuition, hinala niya na dati ay pumupunta rito si Dohee kasama ang ex-boyfriend. Nagulat si Dohee sa hula at hindi maiwasang ikwento na dati siyang pumupunta sa rooftop kasama ang ex na si Jae-yuk para panoorin ang night scene bago kumain ng sea urchin dito. Sama-sama sila sa loob ng 6 na taon. Palagi niyang inisip na maayos ang kanilang magiging kasal at magkakaroon ng anak. Ngunit noong araw na aalis si Jae-yuk upang mag-aral sa ibang bansa, nakatanggap siya ng breakup message mula rito. Mula noon, tuluyan itong nawala at walang paliwanag. Inamin din ni Haekyung na naranasan niya rin ang ganitong uri ng pag-ibig. Pareho nilang dinala ang lungkot na iyon hanggang ngayon. Nagtapos ang pagkain. Nagpasalamat si Dohee kay Haekyung sa pakikinig sa kanya. Pagkatapos, iminungkahi niya na huwag na silang magkita muli sa hinaharap. Dahil malinaw na nilang alam ang hindi magagandang kwento sa pag-ibig ng isa't isa, dapat na itigil ang relasyon mula ngayon. Narinig iyon, medyo nadismaya si Haekyung. Habang naglalakad, lumingon siya at pinaalalahanan siyang mag-ingat sa hinaharap. Sana ay hindi na siya muling makaranas ng concussion. Muling namuhay sila ng payapa. Ipinagpatuloy ni Dohee ang misyon ng pag-anyaya kay Haekyung para sumali sa programa. Kaya bumalik siya sa klinika nito. Habang palabas si Haekyung para makita ang isang pasyente, nakita ni Dohee ang pangalan ng restaurant sa isang note ng assistant. Maraming sanggay ang restaurant na yon. Dahil hindi sigurado si Dohee kung aling branch pinuntahan ni Haekyung, kinailangan niyang hanapin ang bawat isa. Sa sandaling iyon, hindi niya inasahan na ang taong iniwan siya noong nakaraang taon ay biglang babalik sa bansa. Higit pa rito, dumating pa ito sa kanyang kumpanya. Alam din ng boss niya ang pag-abandon ni Jae-yuk noon, kaya lalo itong nakasakit sa kanya. Kaya sinabihan ng boss ni Dohee si Jae-yuk na huwag lumabas sa harap niya upang hindi maalaala ang lumang sakit. Ngunit sinabi ni Jae-yuk na nang makaalis siya sa bansa, napagtanto niyang pagkakamali ang iniwan si Dohee. Ngayon gusto niyang itama ang kanyang nakaraang pagkakamali. Nagtanong at nalaman niya nakaka-break up lang ni Dohee sa kanyang boyfriend at walang ibang lalaki sa tabi niya. Dumaan sa parehong sitwasyon si Haekyung. Hindi niya inasahan na ang pasyenteng pupunta sa kanya ay ang ex-girlfriend niya. Nag-alala si Noyul na baka hindi niya makita siya. Kaya gumamit siya ng peking pangalan sa appointment. Tinanong niya kung ano ang layunin niya. Sinabi nito ng tapat na gusto nilang magbalikan. Malinaw pa niyang natatandaan sa kanyang isip ang dahilan ng breakup nila na inisip ng babae na masyado siyang boring. Mahal nila ang isa't isa nang hindi nag-aaway, ngunit pinaghihinalaan niya na baka hindi siya minahal. Ngayon, sinasabi niyang bata pa siya noon kaya hindi alam ang tunay na pag-ibig. Nagalit si Haekyung dahil tila wala lang ang sinabi niya. Kaya nagdesisyon siyang bumangon at pumunta sa banyo para magpahinga. Nangyari, hindi niya namalayan si Dohee na pumasok lang. Tinanong niya ang receptionist at nalaman na nag-book ng table si Haekyung. Ngunit nang pumasok siya, wala ito. Bumalik siya sa bahay na may pagkadismaya. Pagbaba niya, narinig niyang naroroon ang kanyang ina sa apartment. Simula pagkabata, palaging may ibang babae ang ama niya. Araw-araw, umiiyak at nagrereklamo ang ina niya sa ama, ngunit tumanggi itong mag-divorce. Talagang hindi matiis ni Dohee at natatakot na maging mag-isa kasama ang ina. Bumalik siya sa kotse upang humanap muna ng makakain. Biglang may kumatok sa bintana. Si Jae-yuk ito, ang boyfriend na iniwan siya sa maraming taon. Labis ang gulat at pagkalito ni Dohee. Ngunit ang pinakanais niya ay isang paliwanag. Gusto niyang malaman kung bakit siya iniwan nang hindi nagpaalam. Sinabi ni Jae-yuk na noon ay hindi niya kayang magpaalam ng harapan, kaya nag-text message na lamang siya. Ngayon, humihingi siya ng tawad at gusto nilang magsimula muli. Ngunit pakiramdam ni Dohee, huli na. Hindi niya matanggap ang ganitong padalos-dalos na paraan ng breakup at pagsisimula muli. Gusto lang niyang makaalis agad sa taong ito. Kaya dali-dali siyang nagmadaling pumunta sa restaurant. Sa daan, naipit siya sa traffic. Ang sama ng loob at galit sa puso niya ay hindi na makatiis pa, kaya iniwan niya ang kotse at naglakad. Kasabay nito, bumalik si Haekyung sa bahay at nagulat nang makita ang kanyang ina roon. Noong nakaraang taon, iniwan siya ng ina dahil sa karera nito. Ang relasyon ng kanyang ama at ina ay malamig na noon pa man. Matapos pumanaw ang kanyang ama, lalo pang tumindi ang sama ng loob niya sa kanyang ina. Ayaw niyang maging mag-isa kasama ang ina, kaya palihim siyang lumabas ng bahay at tinanong ang kaibigan kung sasamahan siya kumain. Habang hinihintay ang kaibigan, nakita niya si Dohee na papasok. Tinulungan niya itong alisin ang mga petals ng cherry blossom sa buhok. Nagulat siya at tinanong kung bakit ganoon ang kanyang paghinga. Sinabi ni Dohee na gusto lang niyang kumain agad para maibsan ang masamang mood. Ngunit sinabi ng staff na puno na ang restaurant. Malungkot siyang lumabas. Nang makalakad lamang siya ng ilang hakbang, hinabol siya ni Haekyung at hinila pabalik. Muli siyang inimbitahan nito sa dinner tulad ng nakaraan. Nalaman niyang biglang naging abala ang kaibigan kaya siya ang inimbitahan. Ito na ang ikatlong beses nilang kumain ng magkasama. Ngayon, kay Haekyung ang pagpapasya sa lahat. Sinabi niya na sundin niya ang paraan niya sa pagkain, amuyin muna ang aroma, tingnan ang itsura, at saka dahan-dahan namnamin ang pagkain. Ngunit gutom na gutom si Dohee buong araw kaya wala siyang pakialam sa paraan ng pagkain. Sadyang nagutom siya kaya basta kumain lang siya ng sabik. Nakakatawa raw ang itsura niya habang kumakain. Napagtanto niya na tuwing kumakain sila ni Dohee, nagiging mas masigla ang kanyang mood. Pagkatapos niyang mabusog, mas gumanda rin ang kanyang pakiramdam. Nagsimula siyang magreklamo sa kanya na kamakailan dahil sa trabaho, kailangan niyang makihalubilo sa mga baliw na tao. Ayon sa kanya, ang lalaking hindi pa niya nakikilala noon ay isang seryosong mentally ill patient.
Nagreklamo rin siya tungkol sa isang baliw na babae na patuloy siyang ginugulo, naninira at nagbabanta ng walang dahilan. Sa pag-isip lang nito, natakot na siya. Sa sandaling iyon, wala silang ideya na ang isa pala sa kanila ang tinutukoy nilang baliw. Pinayuhan din ni Do-hee si Hae-kyung na mag-ingat sa ganitong uri ng babae. Pinakamainam na huwag na lang siyang pansinin. Nangyari, nakita ni Hae-kyung ang isang middle-aged na lalaki sa katabing mesa na tumayo at lumabas. Maraming beses na niyang nakikita dito ang lalaking ito dati. Bawat beses, 2 stick ang in-order ng lalaki. Ngunit siya'y umuupo lang at tahimik na umiiyak. Sa intuition ng isang doktor, hinala ni Hae-kyung na dumaranas ang lalaki ng malalang psychological trauma. Nag-alala si Hae-kyung na baka gawin ng lalaki ang masama sa sarili. Kaya sinabihan niya si Do-hee na kumain muna at babalik siya agad. Pagbalik ni Hae-kyung, hindi niya ipinaliwanag ang nangyari. Nagpatuloy silang kumain at mag-usap. Sa harap niya, hindi inasahan ni Do-hee ang kanyang pag-uusap. Hindi maiwasang ikwento niya ang tungkol sa pagbabalik ng ex-boyfriend niya. Nagkataon, may parehong problema si Hae-kyung. Pareho nilang pinangako ang hindi na muling babalik sa kanilang ex. Habang pareho silang malapit ng malasing, biglang sinabi ni Do-hee na sana ito na ang huling pagkikita nila. Kung sakaling magkita sa kalsada sa hinaharap, dapat magpanggap silang hindi kilala ang isa't isa. Binigyang diin ni Hae-kyung na kahit magkita ng hindi naka-appointment, hindi dapat isipin ng alinman na kapalaran yon. Layunin lang nito ay maiwasan ang hindi kinakailangang damdamin. Kinabukasan, bumangon si Do-hee para pumasok sa trabaho. Ngunit hindi inaasahan, dumating si Jae-hyuk sa kumpanya niya. Pinag-utos ng boss na gawin nila ni Jae-hyuk ang isang programa ng magkasama. Iminungkahi ni Do-hee na itigil ang mga low-quality na programa at dagdagan ang high-quality programs para mapabuti ang imahe ng kumpanya. Sinabi rin niya na kung hindi niya mahihikayat si Hae-kyung na sumali, kailangan niyang makipagtulungan kay Jae-hyuk para sa medical information program. Sigurado si Do-hee na makukuha niya si Hae-kyung. Kaya hiningi niya sa boss na tanggalin si Jae-hyuk. Binigyan siya ng 2 araw. Kung hindi niya makuha si Hae-kyung sa loob ng 2 araw, matitigil ang programa. Pagkatapos, nakita si Do-hee na nakaayos ang buhok at nakasuot ng sexy red dress papunta sa klinika ni Hae-kyung. Agad na nag-text ang assistant kay Hae-kyung. Mariing binalaan siya ni Hae-kyung na kung bumalik siya at nandyan pa rin si Do-hee, agad niyang tatanggalin ang assistant. Kaya nagpanggap ang assistant na bukas lang ang klinika sa umaga at pinayuhan si Do-hee na umalis muna at bumalik mamaya. Sa panahong iyon, nag-examine si Hae-kyung ng pasyente. Ito ang middle-aged na lalaki na umiiyak sa restaurant noong nakaraang araw. Nasagip siya ni Hae-kyung bago gumawa ng bagay na mapanganib. Dahil sa payo ni Hae-kyung, pumayag na ang lalaki sa paggamot. Ikinuwento ng lalaki na madalas siyang pumunta sa restaurant dahil gusto ng asawa niya noon ang steak doon. Una, nagkaroon sila ng appointment para kumain roon. Dumating siya ng maaga at naghintay, ngunit hindi dumating ang asawa. Dahil natakot siyang lumamig ang steak, pinilit niya ang asawa na bilisan. Dahil gusto niyang maaga, tumawid ang asawa sa red light at nagka-aksidente. Labis siyang nagsisi. Inisip niya na kung hindi niya pinilit ang asawa, hindi sana nangyari ang aksidente. Pinagaan ni Hae-kyung ang kanyang damdamin at ipinaliwanag na pinilit lang niya ito para ma-enjoy ng asawa ang mainit na steak. Hindi ito kasalanan niya at sigurado siyang hindi gustong makita siya na nagdurusa magpakailanman. Kaya pinayuhan ni Hae-kyung na huwag na siyang sisihin. Samantala, natitira na lang 1 araw para imbitahan ni Do-hee si Hae-kyung sa programa. Maaga pa lang, pumunta siya sa klinika para hintayin ito, ngunit nang lumingon siya para tumawag, lumabas si Hae-kyung. Nang marinig niyang nagpunta ito sa isla para mag-medical, tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa. Pagbalik niya sa kumpanya, nakita niyang nag-invite si Jae-hyuk ng guest at ito pala ay ex-girlfriend ni Hae-kyung. Pinag-utos ng boss na tanggapin ni Do-hee ang bet at kailangan niyang personal na ipahayag ang pagkakansela ng show. Ngunit tumayo siya sa sofa at malakas na sinabi na ipagpapatuloy niya ang programa. Naniniwala siya na balang araw, magiging popular ang genre na ito. Pinayuhan siya ni Jae-hyuk na huwag magpakaabala. Iniisip pa niya na ang pagkaka-break up at muling pagkikita nila ay nakalaan ng kapalaran. Pinagtalo ni Do-hee na ang tunay na kapalaran ay pagkikita sa hindi inaasahang lugar at sitwasyon, hindi ang pilit na paghahanap sa isa't isa. Kaya ang kaya lang gawin ni Jae-hyuk ay anyayahan siyang kumain bukas para sa kanyang kaarawan. Naka-appointment siya sa steakhouse ng alas 7 ng gabi. Kasabay nito, dumating si Noyul kay Hae-kyung. Determinado siyang magbalikan. Nagkataon, naka-appointment din siya sa steakhouse ng alas 7. Dumating si Do-hee sa steakhouse sa tamang oras, ngunit sinisisi ang sarili sa pagtanggap sa appointment ni Jae-hyuk. Matapos ang mental struggle, matapang siyang umalis at naglakad sa night market mag-isa. Dumating rin si Hae-kyung sa steakhouse. Nang tumigil siya sa harap ng pinto ng ilang segundo, napagtanto niyang hindi na siya makakabalik muli sa kanyang ex. Kaya determinado siyang umalis. Si Do-hee ay walang patutunguhan sa kalsada. Habang nag-iisa, bigla niyang nakita si Hae-kyung. Inisip niyang chance encounter lang ito, ngunit sinabi nito na hindi ito pagkakataon kundi kapalaran. Nang umalis si Hae-kyung sa steakhouse, naalala niya bigla ang nakakakomportableng pakiramdam na kumain kasama si Do-hee. Dinala niya ang pag-asa na baka maswerte siyang makita ito. Pumunta siya sa observation deck at sa maliit na restaurant na pinuntahan niya dati, ngunit wala siya. Hindi niya inasahan na makikita siya sa kalsada. 3 magkakasunod na pagkikita rin ang nagpatunay kay Do-hee na kakaiba ang kapalaran nila. Kaya iminungkahi niyang pwede silang maging magkaibigan at kumain ng magkasama. Mukhang nagustuhan ni Hae-kyung ang ganitong relasyon, kaya iminungkahi niyang gumawa ng group chat para pag-usapan lang ang pagkain. Hindi sila magkakontak ng pribado o magpalitan ng pera.
Wala rin talagang pagmamahalan o intimacy. Nagbiro pa si Doohee at sinabi na hindi niya type si Haekyung, kaya hindi siya maapektuhan. Ipinaliwanag niya na pareho silang nakaranas ng malalim na sakit mula sa panahong masaya silang kumain, kasama ang minamahal hanggang sa naghiwalay ng masakit. Dahil dito, nagiging mahirap kainin ang dating masarap na pagkain. Mahirap din humanap ng taong may parehong panlasa at ayaw niyang maging masakit o boring ang pagkain. Lubos na naintindihan ni Doohee ang pakiramdam na yon, kaya masayang tinanggap niya ang alok ni Haekyung. Bigla niyang naalala na naiwan niya ang kanyang bag sa steakhouse nang umalis siya nang nagmamadali. Dahil ayaw niyang makita si Jae-yuk, hiniling niya kay Haekyung na ihatid siya pauwi para hindi mabunyag ang kanyang personal na impormasyon. Bumaba siya sa sasakyan ng medyo malayo sa bahay. Pagkatapos umalis ni Doohee, napagtanto ni Haekyung na naiwan niya ang singsing sa upuan. Dahil hindi niya alam ang eksaktong address niya, pansamantala niyang itinago ang singsing bago matulog. Pareho silang masayang nakagawa ng bagong kaibigan. Sa kabilang banda, umiiyak si Noyul dahil sa malamig na pakikitungo ni Haekyung. Samantala, ibinalik ni Jae-yuk ang naiwan ni Doohee na bag sa management company. Nauunawaan ng babaeng CEO ang relasyon ni Haekyung at Doohee. Matapos mag-isip, napag-alaman niyang ang emosyonal na tao tulad ni Jae-yuk ay hindi basta-basta iiwan ang girlfriend niya nang walang dahilan, at hinala niya na may nakatagong dahilan sa kanilang breakup noon. Mukhang may itinatagong sikreto si Jae-yuk. Biglang nagalit si Jae-yuk at sinisi ang kanyang boss sa pagbanggit ng nakaraan. Sinabi niya na iniisip lang niya kung paano mapapanatili si Doohee. Nang lumabas siya ng kumpanya, bigla niyang hinawakan ang leeg niya dahil nahihirapan siyang huminga. Mabilis niyang ininom ang gamot na dala niya. Unti-unting naging maayos ang kanyang kalagayan. Kinabukasan, pumayag si Doohee na lumabas kasama si Jae-yuk para humingi ng paumanhin sa nangyari kahapon. Sinabi rin ni Doohee na sana malinaw ang kanilang ugnayan sa pagitan ng trabaho at pag-ibig. Maaari siyang makipagtulungan sa kanya sa trabaho, ngunit ayaw niyang pag-usapan ang pag-ibig. Ayaw niyang muling makabalik sa kanya. Ipinaliwanag ni Jae-yuk na ang breakup ay dahil sa pangangailangan, ngunit sinabi ni Doohee na matagal nang tapos ang lahat at wala nang nararamdaman ang kanyang puso para sa kanya. Hindi na siya interesado sa dahilan ng breakup noon. Pag-alis ni Doohee, sinarado ni Jae-yuk ang pinto at tumawag sa isang tao. Sinabi niya na hindi na siya makapaghintay. Gusto niyang sabihin kay Doohee ang lahat sa pag-asang patatawarin siya nito dahil ayaw niyang mawala siya. Habang pumipili ng prutas sina Doohee at ang babaeng CEO, inihambing niya ang mga lalaki sa prutas. Kaya dapat tingnan ng babae kung pareho ba ang labas at loob ng lalaki. Ibig niyang sabihin, maaaring may dahilan kung bakit iniwan siya ni Jae-yuk, ngunit hindi napansin ni Doohee ang nakatagong kahulugan ng mga salitang iyon. Nang makauwi siya, nakita niyang naroon na ang kanyang ina. Ang nagdala sa kanyang ina ay si Jae-yuk. Sandali lamang siyang nagpakita at umalis. Samantala, pinayuhan siya ng ina na makipagbalikan kay Jae-yuk. Iniisip niya na maganda ang kalagayan at background nito, kaya siya ang tamang tao para pakasalan ni Doohee. Ayaw na ni Doohee pang makinig sa kanyang ina, kaya lumabas siyang uminom kasama ang babaeng CEO. Pagbalik niya, lasing na, nakita niya si Haekyung na nakatayo sa malapit at nagmamasid. Dumating ito upang isauli ang singsing sa kanya. Ipinaliwanag niya na dumaan lang siya, kaya dinala niya ito pabalik. Nang makita niyang tila lasing siya, inalok pa niya itong ihatid pauwi. Bigla siyang humakbang pasulong at lumapit sa kanya. Paalala niya, hindi nila dapat malaman ang personal na impormasyon ng isa't isa. Kapag wala silang alam sa isa't isa, mas komportable nilang maibahagi ang kanilang damdamin. Kinabukasan ng araw ng kanilang dinner date. Sa mungkahi ng assistant, dinala ni Haekyung si Doohee para sa barbecue. Magkatulad ang panlasa at pananaw nila sa pagkain, kaya masayang kumain at komportable ang kanilang pakiramdam. Pagkatapos ng pagkain, nagsagawa ang restaurant ng aktibidad para ipagdiwang ang opening day. Masiglang nakilahok ang mga customer sa laro para manalo ng stuffed animals. Naramdaman ni Haekyung na childish ang lahat. Ngunit talagang gustong-gusto ni Doohee ang penguin, kaya hindi niya matiis ang giant stuffed penguin. Upang manalo, agad siyang sumali sa challenge. Sa isang suntok lang, nakuha niya ang pinakamataas na score. Habang sabik na niyang isasama ang stuffed animal pauwi, pumasok ang isang maskular na lalaki at winasak ang kanyang record. Nagsisi siya sa pagkakalampas ng pagkakataon na makuha ang premyo. Sa sandaling iyon, sumigaw si Haekyung at lumabas sa gitna ng tao. Determinado siyang tulungan siyang makamit ang nais niya. Ginamit niya ang buong lakas para suntukin ng malakas at matagumpay na magtakda ng bagong record. Palakpakan at hiyawan ang lahat. Sa kasabikan, nakalimutan nila ang pangako na walang physical contact at niyakap nila ang isa't isa. Nang iminungkahi ng NC na maghalikan para ipagdiwang, agad nilang ipinaliwanag na hindi sila magkasintahan. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Haekyung. Nakatanggap siya ng mensahe mula sa kaibigan na bandalisado ng mga creditors ang gym ni Noyul. Sa kagyat na sitwasyon, agad niyang ipinaalam kay Doohee na may dapat siyang gawin at kailangan umalis. Nagmadali siya sa gym. Doon, tinumba niya ang umaatake sa kanyang ex-girlfriend. Sa ganitong paraan, natulungan niya itong makaligtas sa mga creditors. Ngunit sa puntong ito, hindi pa rin kalmado si Noyul at gusto niyang mag-isa. Tinanggihan niya ang alok ni Haekyung at ng kaibigan nitong manatili. Sa panahong ito, umiinom at nagbubuhos ng saloobin si Doohee sa stuffed penguin. Sinabi niyang sinubukan niyang magmahal sa lahat ng paraan, ngunit palaging nabibigo. Kahit si Haekyung ay umalis na rin sa kalagitnaan. Habang nagrereklamo siya, biglang lumitaw si Haekyung sa harap niya. Nang makita siyang lasing, gusto niyang tulungan siyang tumayo. Ngunit gusto niyang patunayan na hindi siya lasing, kaya tumanggi siya. Tumayo siya at nawala ng balanse, kaya nahulog sa kanyang mga braso.
Sinuportahan siya ni Haikyung sa isang kamay, habang sa kabila, pinulot niya ang stuffed animal. Biglang lumitaw ang kanyang ina. Lumabas na sinabi ng kaibigan niya na may pribado siyang dinner kasama ang isang babae, kaya nagpunta ang ina para tignan ang kanilang relasyon. Ayaw ni Haikyung magpaliwanag sa kanyang ina, kaya nagsinungaling siya at sinabi na si Do-hee ang girlfriend niya. Biglang ibinigay ng ina ni Haikyung kay Do-hee ang bagong libro niya at sinabi na sana magkita silang muli. Habang sumasakay sa kotse, nagtaka si Haikyung kung bakit hindi tinanong ni Do-hee kung bakit nagsinungaling siya sa kanyang ina. Ngunit pinanatili ni Do-hee ang kanyang pangako at sinabi na hindi niya tatanungin ang tungkol sa personal na buhay niya. Ngunit kung gusto niyang magkwento, handa siyang makinig. Nang magising si Do-hee, naalala niya ang kagabi na niyakap niya si Haikyung sa pagdiriwang, pagkatapos ay nalasing at nahulog sa kanyang mga braso. Malinaw na nilampasan nito ang hangganan. Naramdaman niya ang kalituhan at kaunting kilig. Sa kumpanya, sinubukan ni Jae-hyuk na makipag-collaborate sa isang programa kay Do-hee. Iniimbitahan din niya si Noyol, isang sikat na internet celebrity, dahil sa kagandahan. Ngunit ayaw ni Do-hee na mag-film ng programa kasama sila. Nangako si Noyol na tutulungan niya ang unang episode na maabot ang 1,000,000 likes sa pamamagitan ng pag-imbita kay Haikyung. Sa huli, hindi na nakayanan ni Do-hee ang tukso ng alok. Kaya pumayag siyang makipagtulungan. Pagbalik niya, napansin niya ang libro na ibinigay ng ina ni Haikyung. Isang pahina lang ang nabasa niya nang makita ang intimate na paglalarawan sa pagitan ng lalaki at babaeng lead. Hindi niya mapigilang isipin ang sarili niyang yakap kay Haikyung. Sa realidad, nalito siya sa sarili niyang damdamin. Bigla siyang nakatanggap ng text message mula kay Haikyung na nag-aanyaya ng dinner. Pagkatapos ng masayang dinner, naglakad at nag-usap sila. Kahit hindi tinatalakay ang kanilang pribadong buhay, palaging may karaniwang paksa na napag-uusapan. Magaan at masaya ang kanilang samahan. Dahil kay Haikyung, naging mas masaya ang araw-araw ni Do-hee. Ginamit niya ang positibong enerhiya sa trabaho. Determinado siyang lumikha ng sikat na programa. Ngunit sa puntong ito, nangunguna sa search results ang balita tungkol sa utang ni Noyol. Napansin ng babaeng CEO na nakatanggap siya ng batikos mula sa publiko. Sa harap ng sitwasyong iyon, inutusan niya si Do-hee na agad kanselahin ang susunod na recording. Pinagtalo ni Do-hee na ang may utang ay ang ina ni Noyol, kaya hindi patas na siya ang pasanin ang batikos ng publiko. Kaya, nanguna sina Do-hee at Jae-hyuk na makipagkita kay Noyol. Ipinangako niya na itutuloy ang programa gaya ng plano. Sana hindi masyadong maapektuhan si Noyol sa pag-isip. Nabasa rin ni Haikyung ang balita. Dahil nag-aalala, pumunta siya para alalayan si Noyol. Ginamit nito ang pagkakataon para anyayahan siyang sumali sa programa dahil siya ay mabigat na binabatikos ng publiko at hindi na makapagpatuloy sa gym. Hindi rin siya nakatanggap ng anumang imbitasyon para sumali sa ibang programa. Para maibalik ang kanyang reputasyon, kailangan niyang sumikat sa tulong ng programa ni Do-hee. Kaya naman, kailangan niya ang tulong ni Haikyung. Hindi inaasahan ni Haikyung na matapos ang lahat ng taon na ito, si Noyol ay patuloy pa ring iniintindi lamang ang kanyang karera at sariling interes. Pakiramdam niya ay sobra na ang kanyang pagbibigay pansin, kaya umalis siya ng galit. Sa puntong iyon, talagang gusto niyang makita si Do-hee, ngunit naalala niya ang kasunduan na hindi nila pag-uusapan ang kanilang pribadong buhay. Kaya kailangan niyang pigilan ang kanyang kagustuhang magbukas ng damdamin. Samantala, kumakain si Do-hee kasama ang isang katrabaho. Alam ng babaeng katrabaho na may espesyal na kasama sa hapunan si Do-hee. Bukod dito, tuwing binabanggit ni Do-hee ang taong iyon, tila masaya siya na para bang umiibig. Kaya hinulaang ng katrabaho na may nararamdaman si Do-hee para sa taong iyon. Habang nasa banyo si Do-hee, ginamit ng katrabaho ang kanyang telepono para magpadala ng mensahe kay Haikyung. Bago umalis, inimbitahan ng katrabaho si Do-hee na mag-camping kinabukasan. Sinabi rin niya na darating siya para sunduin si Do-hee ng maaga. Kinabukasan, dumating silang dalawa sa camping site. Naghanap ng dahilan ang katrabaho para bumili ng alak at iniwan si Do-hee ng mag-isa. Hindi nagtagal, nakita ni Do-hee si Haikyung na lumabas doon. Akala niya isang pagkakataon lang ito, ngunit ipinakita niya agad ang mensahe bilang patunay na siya ang humiling sa kanya na pumunta. Agad niyang naintindihan na ito ay isang plano ng katrabaho. Dahil nandun na siya, nagpunta siya para maghanda ng pagkain para ihawin. Hindi inaasahan, mahusay si Haikyung sa pagluluto. Samantala, wala namang karanasan sa pagluluto si Do-hee. Kaya inako niya ang simpleng gawain ng pag-ihaw ng karne. Gayunpaman, aksidenteng nasunog niya ang kanyang damit. Agad na tumakbo si Haikyung para patayin ang apoy. Sa kaguluhan, nadapa silang dalawa. Aksidenteng nahulog si Do-hee sa ibabaw ni Haikyung. Dahil sa posisyong iyon, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Napaisip siya na baka hindi lang niya nasugpo ang apoy sa damit kundi pati na rin ang apoy sa kanyang puso. Pagkatapos kumain at uminom, nag-usap sila ng komportable. Sana raw ay dumaan ng isang shooting star para makagawa siya ng wish, ngunit nanatiling kalmado si Haikyung. Nakita ito, tinanong niya kung bakit hindi siya interesado sa kanyang wish. Sumagot siya na hindi sila dapat manghimasok sa pribadong buhay ng isa't isa, ito ang patakaran na kanilang pinayagan. Medyo nadismaya si Do-hee, kaya agad niyang iminungkahi na tapusin na ang kanilang kasamang pagkain. Inamin niya na nilabag niya ang patakaran at lumampas sa hangganan. Hindi niya ito matanggap sa isang iglap. Ngunit sa sumunod na sandali, ipinaliwanag niya na linya lang iyon mula sa libro ng ina niya. Doon lamang siya nakahinga ng maluwag at napatawa. Pagkatapos, naghanap si Do-hee ng dahilan para bumalik sa tent. Napagtanto niya na may nararamdaman na siya para kay Haikyung. Natakot siyang baka hindi siya makalabas sa relasyong ito, kaya gusto niyang tapusin agad. Ngunit sa huli, wala siyang lakas ng loob na magsabi ng katotohanan. Pagkatapos kumalma, lumabas siya ng tent.
Biglang tumawag si Jaehyuk. Nalaman mula sa katrabaho na nagcamping siya kasama ang isang lalaki. Kaya tinawagan siya para itanong kung sino ang taong iyon. Ngunit tumanggi si Doohee na sumagot at malamig na isinara ang tawag. Ikinwento niya kay Haekyung na hindi niya alam kung paano haharapin ang kanyang ex-boyfriend. Noong taon na yon, ginugol ni Jaehyuk ang pinakamagandang bahagi ng kanyang kabataan kasama siya. Kung tatanggalin niya si Jaehyuk at ang mga alaala, tila mawawala rin ang kanyang 20 anyos na sarili. Pinatahimik siya ni Haekyung at sinabing kahit wala si Jaehyuk noon, nagniningning pa rin siya. Hindi niya kailangan ng iba para magningning. Ramdam ni Doohee na parang therapy ang pakikipag-usap kay Haekyung. Tinanong niya kung ano ang trabaho niya. Sumagot lang siya na ibinabahagi niya ito base sa sariling karanasan at hindi ipinapakita ang totoong propesyon niya. Pagdating ni Doohee sa pintuan ng kanyang bahay, nakita niyang naghihintay si Jaehyuk. Ayaw na niyang mag-aksaya ng oras, kaya binalaan niya itong huwag na siyang hanapin. Biglang hinawakan siya ni Jaehyuk sa kamay. Determinado siyang malaman kung sino ang lalaki na nagcamping kasama ni Doohee. Sa sandaling iyon, lumitaw si Haekyung na may inis na mukha. Lumapit siya at iniutos kay Jaehyuk na pakawalan si Doohee. Tinanong ni Jaehyuk kung sino ang lalaking iyon. Nagsinungaling si Doohee at sinabi na siya ang boyfriend niya. Binalaan ni Haekyung si Jaehyuk na huwag maging bastos kay Doohee sa hinaharap, kung hindi niya ito palalampasin. Dinala ni Haekyung si Doohee sa convenience store para gamutin ang pulang marka sa kanyang pulso. Agad na naantig si Doohee sa kabaitan ni Haekyung. Alam niyang lumalakas ang nararamdaman niya sa puso. Sa katunayan, may nararamdaman din si Haekyung para kay Doohee nang hindi niya namamalayan. Habang naghihintay ng pasyente, nagbabasa siya ng nobela. Lumitaw ang intimate na eksena ng mga pangunahing tauhan. Bigla siyang nakakita ng imahen sa isip, ang babaeng bida sa nobela ay si Doohee. Dahan-dahan siyang lumalapit. Nagsayaw sila sa ilalim ng paglubog ng araw, umiikot at naghalikan. Lahat ay maganda, parang sa fairy tale. Sa puntong ito, inimbitahan ni Doohee si Noyul at lahat sa isang meeting para maghanda sa recording. Matapos ang meeting, inanyayahan ni Noyul si Doohee na kumain. Nagpasalamat siya sa pagbibigay ng pagkakataon na muling makasali sa programa at inirekomenda pa na pagtawagin silang magkapatid. Masaya si Doohee na may isa pang kaibigan na pwede niyang makausap ng komportable. Habang kumakain, tinanong niya si Noyul kung talagang kilala niya si psychiatrist Haekyung. Sinabi ni Noyul na siya ang ex-boyfriend niya. Sinusubukan niyang kumbinsihin si Haekyung na sumali sa programa. May nararamdaman pa siya para sa kanya, kaya gusto niyang mas marami pang pagkakataon na makasama siya sa pamamagitan ng programa. Tinanong rin ni Noyul si Doohee kung may gusto siya sa iba. Bigla na alala ni Doohee si Haekyung at mumiti siya. Sa puntong iyon, nakatanggap ng mensahe sa telepono si Noyul. Mariing tumingin si Doohee sa tunog. Nagulat siya nang makita na ang lalaki sa lock screen ay si Haekyung. Sa puntong iyon, ipinakita rin ni Noyul ang telepono para ipakita na mas gwapo ang ex-boyfriend niya sa tunay kaysa sa larawan. Labis na nagulat si Doohee at pansamantalang hindi alam ang sasabihin. Wala siyang ideya na ang lalaking nagpapakilig sa kanya ay ang mahigpit na psychiatrist. Bukod pa rito, siya rin ang matagal nang hinahanap ni Noyul. Alam ni Doohee na galit si Haekyung sa kanya bilang producer ng programa. Kung malalaman niya na ang producer na kasama niya sa hapunan araw-araw ay si Doohee, mas magiging awkward ang kanilang relasyon, kaya nagpasya siyang huwag na siyang harapin. Hindi inaasahan, nang lumabas lang si Doohee mula sa banyo, nakita niya si Haekyung nakatabi ni Noyul. Nalaman niyang sadyang pinatawag ni Noyul si Haekyung para makipagkita sa producer at kumbinsihin siyang sumali sa programa. Ngunit hindi naglakas loob si Doohee na harapin ang nakakainis at awkward na sitwasyon. Kaya mabilis siyang nagtago sa likod ng billboard at tumakbo. Pagdating niya sa bahay, gulo ang kanyang puso. Habang pinipilit ni Doohee na huwag isipin si Haekyung at ang relasyon niya sa ex-girlfriend nito, lalong hindi niya mapigilan ang sarili na isipin siya. Bawat sandali mula nang magkita sila hanggang ngayon ay malinaw sa kanyang isip. Ang pag-ibig na hindi pa nagsisimula ngunit pinilit ng bitawan ay nagdulot sa kanya ng sakit at panghihinayang. Para mabilis tapusin ang lahat ng abala, nag-text siya kay Haekyung upang magkita. Inaasahan niya ang nakatakdang date, ngunit nakita niya siyang may malalim na iniisip. Sinubukan niyang sabihin ng kalmado na dito na nagtatapos ang kanilang pagsasamahan. Dahil hindi niya talaga siya lubos na naintindihan, wala silang kinabukasan sa relasyon, at ayaw niyang sayangin pa ang oras. Pagkatapos magpaalam kay Haekyung, umalalay siya sa balikat ng babaeng CEO at umiyak ng malakas. Dahil kailangan niyang bitawan ang taong tunay niyang minahal, alam niyang aabutin ng panahon bago siya makalimot. Inisip ni Haekyung na nagpadalos-dalos si Doohee habang mataas ang emosyon, kaya plano niyang maghintay hanggang kumalma ito upang payuhan siyang huwag sumuko sa relasyon. Ngunit nang makita niyang umalis siya sa kanilang group chat, agad siyang nataranta. Naalala niya ang sinabi niya na wala siyang alam tungkol sa kanya. Agad siyang tumakbo sa bahay ni Doohee. Nang makita niya ito, ibinigay niya agad ang kanyang business card at ipinakilala ang sarili. Sinabi niya na kung nais niyang makipag-ugnayan sa kanya sa hinaharap, maaari niyang tawagan ang numero sa card kahit kailan. Naiintindihan niya ang nararamdaman niya, ngunit ayaw niyang malaman ni Haekyung na siya ang producer na kinamumuhian nito. Ayaw niyang makaapekto sa relasyon nito sa ex-girlfriend, kaya cruel niyang sinabi na wala siyang interes sa kanya. Ayaw rin niyang malaman ang higit pa tungkol sa kanya. Hindi maintindihan ni Haekyung ang biglaang pagbabago, kaya ipinilit niyang humingi ng dahilan. Alam ni Doohee kung ano ang pinakabinibigyang halaga ni Haekyung, kaya ginawa niya ito upang mapabayaan siya. Nagsinungaling siya na bigla siyang nahihiya habang kumakain kasama siya. Nang marinig ito, nasaktan si Haekyung. Ngunit hindi niya alam na nang umuwi si Doohee, hindi siya tumigil sa pag-iyak.
Opisyal nang nagsimula ang filming ng collaboration program kasama si Noyul. Ngunit sa tuwing nakikita ni Doohee si Noyul, naaalala niya si Haekyung. Kaya sinadyang iniiwasan ni Doohee si Noyul upang hindi magkaproblema. Napansin ni Noyul na nagbago ang ugali ni Doohee, ngunit hindi niya alam ang tiyak na dahilan. Kaya tinapos ni Noyul ang relasyon nila. Sa puntong ito, broken-hearted si Haekyung. Wala na siyang interes sa kahit ano. Sa oras na ito, lumitaw si Jaehyuk sa klinika. Naghinala siyang hindi magkasintahan si Doohee at Haekyung. Dahil pinatunayan ng reaksyon niya yon. Sinabi ni Jaehyuk na ang ex-girlfriend niya ay si Doohee at siya rin ang producer na maraming beses nag-imbita sa kanya para sumali sa programa. Sa wakas, binalaan ni Jaehyuk si Haekyung na huwag nang habulin si Doohee. Upang tiyakin ang katotohanan, humingi si Haekyung sa isang stylist na kaibigan sa program crew na hanapin ang larawan ng producer. Nang malaman niyang ang producer sa larawan ay ang dinner friend niya, agad siyang nalito. Sinabi rin ng kaibigan kay Haekyung na kasalukuyan nang nagfi-film si Doohee kasama si Noyul at Jaehyuk. Kaya gusto niyang makita siya upang linawin ang lahat. Sana raw ay hindi siya pagkamuhin. Ngunit matagal siyang nakatayo sa harap ng bahay niya, ngunit hindi pa rin lumabas si Doohee. Opisyal nang nagsimula ang filming ng collaboration program. Lubos na nasiyahan si Doohee sa performance ni Noyul. Habang nagtatrabaho, napansin niyang maluwag ang kagamitan sa filming na nakabitin sa itaas. Nang malapit ng mahulog, agad na tumakbo si Doohee para itulak si Noyul palayo. Hindi inaasahan, dumating din si Jaehyuk upang takpan siya. Dahil sa insidenteng ito, nasugatan ang braso niya. Dahil sa malakas na impact, nawala ng malay si Noyul. Sa oras na ito, nakita ni Haekyung ang isang matagal nang kakilala sa klinika. Siya ang senior na nawala ng 5 taon. Agad tinanong ni Haekyung kung bakit siya nawala sa loob ng 5 taon. Ngunit isang bagay lang ang sinabi nito, delikado si Jaehyuk. Hindi papayagan ni Haekyung na masaktan ni Jaehyuk ang taong pinapahalagahan niya. Lumabas na noong nawala ang senior, namuhay siya na parang pulubi sa buong panahon. Madalas siyang nagpakita sa lugar kung saan nakatira si Doohee at matagal na rin niya itong kilala. Nang makita niyang pumunta si Jaehyuk kay Doohee, nag-alala siya na baka masaktan ito. Dahil alam niya kung anong klase ng tao si Jaehyuk, dali-dali siyang pumunta upang paalalahanan si Haekyung. Pagkatapos sabihin ito, tumanggi siyang sagutin ang iba pang tanong. Tumayo na lamang siya at umalis. Biglang tumanggap ng tawag si Haekyung mula sa kaibigan. Iniulat nito na nawalan ng malay si Noyul at dinala sa ospital. Agad na tumakbo si Haekyung sa ospital at nakita si Doohee. Doon din, nagkatitigan sila sa mahiyang katahimikan. Nang magising si Noyul, agad niyang niyakap si Haekyung. Hindi maiwasan ni Doohee ang makaramdam ng selos. Agad siyang lumiko at umalis. Sa susunod na silid ng ospital, nasaksihan ni Jaehyuk ang eksena ni Haekyung at Doohee. Lumabas na siya ang siyang nagmanipula sa kagamitan upang mangyari ang insidente. Layunin niya na magkaroon ng pagkakataon si Haekyung at Noyul na magbalikan para hindi nalalapit si Haekyung kay Doohee. Sinundan ni Haekyung si Doohee palabas at pinaalalahanan siyang mag-ingat kay Jaehyuk. Ngunit iniisip ni Doohee na matagal na niyang kilala si Jaehyuk. Sigurado siya na hindi masamang tao ito. Sa kabilang banda, naiinggit pa rin siya sa malap na yakap ni Haekyung at Noyul. Kaya pinaalalahanan niya si Haekyung na bumalik at alagaan ang ex-girlfriend nito. Nang magising si Noyul, nakita niya si Haekyung na natutulog sa tabi niya. Naalala niya noon kung paano rin siya inalagaan ni Haekyung. Noon, natulog din siya sa tabi ng kanyang kama gaya na ngayon. Nagsisisi siya sa pagkawala ng lalaking tunay na nagmahal sa kanya. Pagkatapos ma-discharge sa ospital, agad niyang inalok ng relasyon si Haekyung. Ngunit matatag na tumanggi si Haekyung dahil wala na siyang nararamdaman para sa kanya. Dapat lamang maging magkaibigan ang relasyon nila. Masakit na binabaliwala ni Noyul na noon, habang magkasintahan sila, kahit na pumunta siya sa biyahe at hindi nakipag-ugnayan ng ilang araw, o kahit nakipag-ugnayan sa ibang lalaki, palaging nauunawaan at matyaga siya. Kaya kahit ilang ulit siyang nasaktan, gusto pa rin niyang bumalik si Haekyung. Kahit alam niyang wala na itong nararamdaman, pinatunayan niyang hindi niya ito bibitawan. Humingi ng paumanhin si Haekyung at tiniyak na hindi sila muling magsasama. Pagkatapos, nagpapaalam siya at hinarap si Doohee. Galit si Haekyung dahil patuloy na nakikialam si Jaehyuk kay Doohee. Ngunit nag-aalala rin siya sa kaligtasan nito. Hindi siya malamig na tao na hindi kailangan ng pagmamahal. Ang pagmamahal niya ay para lamang kay Doohee. Sa oras na ito, pinag-uusapan ni Doohee at ng kanyang mga katrabaho kung paano makakahanap ng psychiatrist na sasali sa programa. Habang wala pa silang nakikitang angkop, biglang lumitaw si Haekyung. Malakas niyang ipinahayag na handa siyang sumali sa programa. Hindi inaasahan ni Doohee na alam na niya ang tunay niyang pagkakakilanlan. Agad siyang humingi ng paumanhin kay Haekyung sa pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos niyang magsalita, mabilis na umamin si Haekyung ng pagmamahal. Sinabi niya na sobrang namimiss niya ito at mahal na mahal niya hanggang hindi niya mapigilan ang sarili. Pagkatapos magtapat, muling inimbitahan ni Haekyung si Doohee sa hapunan. Umaasa siyang makakakuha ng sagot mula sa kanya. Naalala ni Doohee na ang dalawang nakaraang relasyon niya ay natapos sa gitna lamang. Kaya hindi siya sigurado kung kayang magtagal ng matagal at magkaroon ng masayang hinaharap kasama si Haekyung. Napagtanto ni Haekyung na hindi niya ito ayaw, kundi kulang lamang siya sa tiwala sa pag-ibig. Kaya nagpasya siyang manatili sa tabi niya hanggang magtiwala siya at sumang-ayon na makasama siya. Pagkatapos magtapat ng pagmamahal, pumunta siya sa trabaho ng masaya at komportable ang pakiramdam. Ngunit biglang dumating si Noyul at pinaalalahanan si Haekyung na makipag-ugnayan sa kanyang ina. Dahil malubha ang sakit ng kanyang ina, agad siyang nagtungo sa ospital. Doon lamang niya nalaman na may terminal cancer ang kanyang ina. Mahirap tanggapin ang balitang ito.
Pinagbintangan niya ang kanyang ina na hindi nakipag-ugnayan sa kanya sa loob ng maraming taon. Ngunit sa katotohanan, nagmula ang sama ng loob sa pagnanasa sa pagmamahal. Sinubukan niyang kumalma at pumasok sa silid ospital. Nakatingin ang kanyang ina sa recipe. Lumabas na hindi siya kailanman nagluto ng pagkain para sa kanya. Ngayon, umaasa siya na may oras pa siyang magluto para sa kanya. Hindi matiis ni Haekyung ang malupit na katotohanan. Dali-dali siyang lumabas ng silid ospital at naupo sa hallway at umiyak ng malakas. Nasa ospital din si Doohee sa oras na yon. Nalaman niyang ginamit ni Jae-hyuk ang dahilan ng pagkakasugat dahil kay Doohee para pilitin siyang pumunta sa check-up kasama siya. Paglabas niya sa ospital, patuloy siyang sinundan at inanyayahan na kumain. Ngunit sinabi niya na naghiwalay na sila at hindi na dapat ipagpatuloy ang pagkikita. Biglang hinawakan niya ang kamay nito at ipinaliwanag ang dahilan ng biglaang pagkawala niya. Noong panahong iyon, sobrang sakit ng kanyang ina at wala siyang oras na bigyan si Doohee ng malinaw na paliwanag. Ngayon, may kakayahan na siyang bigyan siya ng masayang buhay at hiniling na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Humilig ng bahagya ang ulo ni Doohee at diretsong sinabi na wala na siyang pakialam sa dahilan ng kanilang paghihiwalay. Nang kasama niya si Haekyung, noong siya'y mahirap, naramdaman niya ang tunay na kaligayahan. Ngayon, kahit wala siyang kasintahan, kaya pa rin niyang mabuhay ng maayos. Kaya umaasa na lamang siyang makakalimutan na nila ang lahat. Ayaw niyang maipit sila sa anumang emosyonal na talimuli. Sa kumpanya, ipinakilala ng babaeng CEO sa lahat ang plano na imbitahan sina psychologist Haekyung at si Noyul para lumahok sa isang programa tungkol sa pag-ibig at pagkain. Ang ideya ay gamitin ang pagkain para pagalingin ang pusong nasaktan. Matapos mapagtibay ang plano, agad na tinawagan ni Doohee si Haekyung. Inanyayahan niya ito sa meeting sa kumpanya upang pag-usapan pa ang programa. Gusto niyang makita siya agad kaya iminungkahi niyang pumunta siya ngayon. Ngunit nauna si Noyul kay Doohee at sinisi si Doohee sa pagkagusto niya kay Haekyung. Pagkatapos, tuwiran niyang sinabi ni Noyul na mahal pa rin niya si Haekyung. Tinuturing niya si Doohee bilang kanyang karibal. Pinaalalahanan ni Doohee si Noyul na nakatakda siyang pumunta sa kumpanya ngayon para talakayin ang detalye ng programa, ngunit tumanggi itong dumalo dahil abala. Ipinahayag ni Doohee ang kanyang hindi pagkasya sa paraan ng pagkilos ni Noyul. Pagkatapos, lumabas si Doohee sa harap ng kumpanya upang salubungin si Haekyung. Nang magkasama silang pumasok, hinarang sila ni Jae-hyuk na may hindi kaaya-ayang ekspresyon. Ipinahayag nito na isa rin siya sa mga kalahok sa programa at humiling na magkita silang lahat. Nang matapos ang meeting, nagdaos ang kumpanya ng welcome party para kay Haekyung. Agad na tinawagan ni Jae-hyuk si Noyul. Lumabas na nagtutulungan silang lihim upang paghiwalayin sina Haekyung at Doohee. Dumating si Noyul sa party at kusang naupo sa tabi ni Doohee. Sa kanyang mga salita, palaging binabanggit niya ang malap na relasyon nila ni Haekyung. Palaging sinasadya ni Jae-hyuk na harapin si Haekyung. Naging sobrang tensyonado ang kapaligiran sa pagitan ng apat. Ginamit ni Doohee ang dahilan na lumabas upang huminga ng sariwang hangin bilang paraan para makalayo. Samantala, tinawag ni Jae-hyuk ang hairstylist kasama siya. Lumabas na kamag-anak niya ang hairstylist. Hiningi niya sa stylist na itago ang kanyang pagkakakilanlan dahil noong nakaraan, nagkunwaring mahirap na estudyante si Jae-hyuk sa harap ni Doohee. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Doohee ang tunay na kalagayan ng kanyang pamilya. Napansin ng pinsan na kahit matagal na silang nagmahal, hindi pa rin nakilala ni Doohee ang ina ni Jae-hyuk. Ipinaliwanag ni Jae-hyuk na kung makikilala ni Doohee ang kanyang ina, lalo siyang masasaktan dahil talagang hindi pinapayagan ng kanyang pamilya na makipag-date siya sa isang ordinaryong babae tulad ni Doohee. Narinig ni Doohee ang mga salitang iyon. Kahapon, sinabi rin ni Jae-hyuk na malubha ang karamdaman ng kanyang ina kaya naghiwalay sila. Ngayon, lumitaw na naman ang isa pang dahilan. Matapos ang maraming taon ng pagmamahalan, naramdaman niya na hindi niya tunay na naintindihan si Jae-hyuk. Gusto pa nitong ipaliwanag ang marami, ngunit siya mismo ang lumingon at sinampal ito dahil siya rin ay niloko nito hanggang ngayon nang hindi niya namamalayan. Pagkatapos, naglakad siya ng may pusong wasak sa ilalim ng malakas na ulan. Nahihiya siya dahil lubos niyang pinagkatiwalaan ang isang masamang tao. Malungkot din siya na kapag nagmahal siya, sakit lamang ang natatanggap. Biglang sumunod si Haekyung kay Doohee at ginamit ang kanyang coat upang takpan ito mula sa ulan. Dinala niya ito sa kanyang klinika upang makapagpahinga sandali. Pagkatapos, nagluto pa siya ng masarap na pagkain para aliwin ito. Umiiyak si Doohee at sinabi na pinakawalan niya na ang lumang pag-ibig at inisip niya na kahit papaano, nagkaroon siya ng magagandang taon ng kabataan. Ngunit ngayon, pakiramdam niya na sayang ang kanyang kabataan sa isang walang kwentang lalaki. Pinapalakas siya ni Haekyung, sinasabi na ang pagmamahal na ibinigay niya ay mula sa tunay na damdamin tulad niya. Kahit alam niyang producer siya at nag-away sila sa email, hindi pa rin niya mapigilang mahalin ito. Nang marinig iyon, nakaramdam si Doohee ng kaunting lungkot at pagkagalak. Umiiyak siya. Maingat niyang pinunasan ang luha nito at niyakap ng malambing. Nang huminahon ang damdamin ni Doohee, iniabot ni Haekyung ang kanyang kamay. Sinabi niya na umaasa siyang makasama siya at mula ngayon, siya lamang ang iisipin sa kanilang relasyon. Hawak din niya ang kamay nito at inamin na matagal na siyang may nararamdaman para kay Haekyung. Ipinagpipigil lamang niya ang damdamin dahil ayaw niyang lumabag sa hangganan. Biglang naisip ni Haekyung ang isang bagay. Nang magcamping sila, nabanggit niya na lumabag siya sa hangganan. Ngayon lamang niya naintindihan na ibig sabihin ni Doohee noon ay may damdamin na siya para sa kanya mula noon. Pinagtawanan pa niya ito, sinabing mahusay talagang itago ni Doohee ang damdamin, ngunit dahil dito, lalo niya itong nagustuhan.
Matapos nilang hayagang ipahayag ang kanilang nararamdaman, opisyal nilang kinumpirma ang kanilang pagmamahalan. Sa pag-uwi, matapang na hinawakan ni Hyekyung ang kamay ni Doohee. Isang tahimik na kaligayahan ang kumalat sa kanilang puso. Kasabay nito, nag-inuman sina Jaehyuk at Noyul upang maibsan ang kanilang damdamin. Inakala nila na sila ang nakakaunawa sa kanilang ex-lovers. Ngunit hindi nila inasahan na kahit gaano pa kahirap at kahusay ang kanilang ginawa, hindi nila kayang ibalik ang dating pag-ibig. Determinado si Noyul na hindi susuko. Gusto niyang makipagkumpetensya ng patas kay Doohee dahil sigurado siya na sa huli, si Hyekyung ay para sa kanya. Samantala, nagpanik si Jaehyuk dahil malapit na niyang mawala si Doohee. Araw-araw, nabubuhay siya sa kawalan ng katiyakan na walang nakakaalam. Kaya pumunta siya sa pinsan upang uminom at magkumustahan. Sinabi niya na hindi niya kayang bitawan si Doohee at humiling na tawagin si Hyekyung para mag-usap. Hindi matiis ng pinsan ni Jaehyuk na makita siya sa ganitong sakit, kaya hiningi niya kay Hyekyung na lumabas upang uminom. Nandoon din si Jaehyuk noon. Sa una, bastos ang pakikitungo niya kay Hyekyung. Ngunit inamin niya na sumuko na siya at humingi ng pakiusap kay Hyekyung na alagaan si Doohee. Hindi natuwa si Hyekyung sa pakikitungo ni Jaehyuk na parang pag-aari lamang ni Doohee. Kaya nagpa siya si Hyekyung na lalaban sa isang lalaki na paraan. Pinainom ni Hyekyung si Jaehyuk hanggang sa nahulog ito sa lupa. Pagkatapos, tumayo siya at umalis na may pagkamuhi. Kasabay nito, humingi ang pinsan kay Doohee sa ngalan ni Jaehyuk. Sinabi nito na nagpa siya ng bitawan ni Jaehyuk si Doohee, ngunit kailangan pa niya ng kaunting oras. Umaasa siyang hindi magiging malamig si Doohee kay Jaehyuk. Sumagot si Doohee na huli na para sabihin yun ngayon. Umaasa na lamang siyang mula ngayon, wala na silang anumang tali. Sa pag-film ng show, ginampanan ni Doohee ang papel ng producer upang kausapin si Hyekyung. Magalang ang kanyang ugali ngunit napakalayo. Hindi matiis ni Hyekyung ito dahil kahapon lamang nila kinumpirma ang relasyon. Ngunit ngayon, naging mga estranghero na sila. Tinext niya ito upang batikusin sa pagiging malamig. Ipinaliwanag niya na ayaw niyang malaman ng mga katrabaho ang tungkol sa kanilang relasyon dahil maaaring magdulot ito ng gulo. Ngunit naramdaman niya na ang dahilan ay hindi gaanong kapanipaniwala. Habang siya ay nagagalit pa, bigla siyang tumayo sa pintuan ng dressing room at kinurot siya ng mata ng may lambing. Agad siyang nakaramdam ng aliw at nagpa siya na igalang ang kanyang desisyon. Sumali si Hyekyung at Noyul sa show. Ngunit ang relasyon ng dalawa ay nagdulot ng labis na kakulangan sa ginhawa kay Hyekyung. Sadyang ipinakita ni Noyul sa kamera na dating magkasintahan sila ni Hyekyung. Tumingin si Hyekyung kay Doohee nang naguguluhan. Samantala, tiningnan siya ni Noyul nang may pagtingin. Labis na hindi komportable si Doohee. Ngunit dahil sa kanyang profesional na disiplina, nagpatuloy siya sa pag-film. Nang matapos ang filming, inanyayahan ni Noyul si Hyekyung na kumain kasama siya. Tinanggihan ito ni Hyekyung at dumiretso kay Doohee. Pagkatapos, sinabi niya na gusto niyang ihatid ito pauwi. Alam ni Doohee na pupunta si Hyekyung sa ospital upang bisitahin ang may sakit niyang ina. Kaya nagkunwaring siya ang kanyang kasintahan at sumama sa kanya. Ngunit nang buksan nila ang pinto ng ospital, nakita nila si Noyul na nakaupo sa tabi ng kama at nakikipagkwentuhan sa ina ni Hyekyung. Binigyan ni Doohee ng bulaklak at magalang na bumati. Ipinakilala rin ni Hyekyung si Doohee sa kanyang ina bilang kanyang kasintahan. Lalo pang naging mahirap ang sitwasyon. Napansin ng ina ni Hyekyung na nauna nang dumating si Noyul, kaya sinabi niya kay Hyekyung at sa kanyang kasintahan na sa susunod na lang sila dumalaw. Sinabi ni Hyekyung kay Doohee na mauuna na siya, at nanatili siya upang paalalahanan si Noyul na huwag na makialam sa kanyang buhay. Malinaw na ipinahayag ni Noyul ang kanyang paninindigan na mula ngayon, ang aalalahanin lamang niya ay ang kanyang damdamin at gagawin ang lahat upang makuha muli si Hyekyung. Inakala ni Hyekyung na magagalit si Doohee dahil sa kanyang ex-girlfriend. Ngunit hindi inaasahan, sa susunod nilang pagkikita, siya mismo ang nag-anyaya sa kanya na kumain ng instant noodles. Sabik siyang naghihintay na pauwiin siya. Ngunit dinala niya ito sa convenience store. Habang kumakain ang dalawa, biglang nakita nila ang babaeng CEO at isang palaboy na lalaki na nagyayakap sa labas. Sinabi ng babaeng CEO na may gusto siya sa lalaking palaboy. Kahit hindi niya alam ang nakaraan nito, naniniwala pa rin siya na mabuting tao ito. Gusto niyang makasama ito. Nang tumindi ang emosyon nila at malapit na silang maghalikan, biglang pumasok sina Doohee at Hyekyung upang pigilan sila. Nalaman ni Hyekyung na ang lalaking palaboy ay ang kanyang senior. Kaya hinila niya ang senior niya sa tabi. Tinanong ni Hyekyung kung bakit siya narito. Hindi ipinaliwanag ng senior ang kanyang sitwasyon, sinabi lamang na dati pasyente si Jaehyuk. Dahil kulang sa pagmamahal noong kabataan, nagkaroon ito ng paranoia at obsessive-compulsive disorder. Kaya kailangan ni Hyekyung na maging maingat kay Jaehyuk. Hindi sinabi ni Hyekyung kay Doohee ang tungkol dito. Nang magpaalam na sila, mahinahong hinalikan niya ang noo nito. Kinabukasan, nag-film si Noyul at Jaehyuk kasama si Hyekyung para sa isang show. Agad na lumabas sa kanilang pag-uusap ang komplikadong relasyon. Habang nag-testing, pinili ni Jaehyuk ang isang piraso ng strawberry cake. Bago ito ipasok sa bibig, sumulyap siya kay Doohee. Biglang naalala ni Doohee ang isang bagay. Agad siyang lumapit at pinigilan ito, agad na pinakiusapan na alisin ang cake sa bibig. Pagkatapos, mabilis niyang inilabas ang gamot para sa allergy mula sa bulsa nito. Pinilit niya itong inumin agad. Kasabay nito, ipinaliwanag niya kay Hyekyung ang mga sintomas ni Jaehyuk sa allergy. Agad namang nagbigay ng first aid si Hyekyung. Nang bumuti ang kondisyon ni Jaehyuk, inayos nila na may maghatid sa kanya sa ospital. Samantala, napansin ni Noyul ang isang litrato na nahulog mula sa bag ni Jaehyuk. Larawan ito nila ni Doohee. Agad niyang pinulot ang litrato at tumakbo palabas.
Pagkatapos, ibinigay niya ang litrato kay Hyekyung sa harap mismo ni Doohee. Tuwirang sinabi ni Hyekyung na alam niya ang nakaraan ni Doohee. Kahit ano pa ang gawin niya, hindi nito mababago ang damdamin ni Hyekyung para kay Doohee. Ngunit sadyang sinisira ni Noyul ang kanilang relasyon. Sigurado siya na hindi maiwasan ni Hyekyung na mag-alala. Nag-alala si Doohee na baka masyadong mag-isip si Hyekyung. Kaya siya mismo ang tumawag. Sa kabaligtaran, nag-alala ito para sa kanya. Tinanong siya kung nasita siya ng manager dahil sa insidente sa show. Nangako ito na pagkatapos ng trabaho, imbitahan siya sa hapunan. Pagkakita nila, seryoso niyang ipinaliwanag na wala na silang kaugnayan ni Jaehyuk. Umaasa siyang hindi magagalit si Hyekyung sa kanya. Lubos na nagtitiwala si Hyekyung sa kanya. Ngunit nang hawakan ni Doohee ang kamay ni Jaehyuk upang pigilan ang pagkain ng cake, bahagyang hindi pa rin komportable si Hyekyung. Umaasa siya na kung sakaling makaranas si Doohee ng panik sa hinaharap, ang unang reaksyon niya ay hawakan ang kanyang kamay. Nang tuluyang gumaling si Jaehyuk sa allergy, nag-organisa ang kumpanya ng picnic. Hinati sila sa mga team para maglaro ng shooting game. Habang naglalaro, nahuli ni Jaehyuk si Doohee. Plano niyang palayain siya. Ngunit biglang pumasok si Hyekyung at pinigil ito. Nag-alab ang competitive spirit ni Doohee. Nang mailigtas, agad siyang bumaliktad at tinutukan si Hyekyung. Gusto niyang siya ang maging huling panalo. Ngunit paglabas niya, inatake siya at naging biktima ni Noyul. Itinaas niya ang mga kamay bilang tanda ng pagsuko. Ngunit hindi pinansin ni Noyul ang mga patakaran ng laro at patuloy sa pagtirigilyo. Buti na lang, binaril ang babaeng CEO si Noyul mula sa mataas na posisyon. Nagtapos ang laro. Nagasgas si Noyul sa kanyang binti. Kaya sadyang hiniling niya sa katrabaho na hilingin kay Hyekyung na tulungan siyang maglagay ng gamot. Hindi alam ng katrabaho ang relasyon ni Hyekyung at Doohee. Kaya pinagtawanan niya na dapat magbalikan sina Hyekyung at Noyul. Dahil sa pangyayaring ito, dinala ni Hyekyung ang kahon ng gamot kay Noyul. Ginamit ni Noyul ang pagkakataon upang tanungin kung mahal na ba talaga siya ni Hyekyung. Inamin nito na minsan nga niyang minahal siya. Nang maghiwalay sila, matagal rin siyang nasaktan. Ngunit ngayon, nawala na lahat ng damdamin. Umaasa lamang siyang makapagsimula ng bagong buhay ang lahat. Umiiyak si Noyul at yumuko sa kanyang dibdib para humingi ng kaunting aliw. Hindi matiis ni Hyekyung na itulak siya kapag malungkot. Gayunpaman, aksidenteng nakita ito ni Doohee. Dahil marami pa ring trabaho sa klinika, humingi si Hyekyung ng permiso na umalis muna. Pumunta si Jaehyuk kay Doohee para makipag-usap ng pribado. Ipinahayag niya ang pasasalamat sa pagtulong niya sa kanya. Biglang humangin ng malakas mula sa bundok. Tinanggal niya ang kanyang coat upang isuot kay Doohee. Agad itong tumanggi at malinaw na ipinakita ang hangganan sa kanya. Pagsapit ng gabi, nagtipon-tipon ang lahat upang uminom. Biglang nakatanggap ng text si Doohee mula kay Hyekyung. Kaya dali-dali siyang bumaba upang sunduin ito. Nag-alala si Hyekyung na baka maliwanagan si Doohee sa nangyari sa kanya at kay Noyul. Kaya bumalik siya ng kalahati. Naniniwala si Doohee na hindi na siya magbabalikan ng kanyang ex. Ngunit tapat niyang inamin na kapag naiisip na kasama ni Doohee si Jaehyuk, agad siyang nadidismaya. Inilagay niya ang sarili sa sitwasyon ni Doohee at ayaw niyang maramdaman nito ang kawalan ng seguridad dahil sa kanya at sa ex-girlfriend. Pagkatapos maresolba ang hindi pagkakaunawaan, tapat niyang sinabi na iingatan niya ang kasalukuyan. Pakikinggan niya si Doohee ng buong puso. Nagpalitan sila ng matamis na halik. Pagkatapos ng picnic, bumalik sila sa lungsod. Habang naglalakad si Jaehyuk sa kalsada, biglang huminto sa kanya ang isang lalaki. Ito ay senior ni Hyekyung. Nang makita ito ni Jaehyuk, nataranta siya at tumakbo palabas sa kalsada at nadapa habang iniiwasan ang kotse. Nahabol siya ng lalaki at hinila papasok sa isang cafe para mag-usap. Lumabas na dating psychiatrist ang lalaki. Taon na ang nakalipas, nang maging reporter si Jaehyuk, iniulat niya na pinatay ng lalaki ang isang pasyente. Dahil dito, nadungisan ang pamilya nito. Magdamag, nawasak ang karera ni Dr. Jang at nagkawatak-watak ang pamilya. Matagal nang hinahanap ni Dr. Jang si Jaehyuk at sa wakas natagpuan niya. Ngayon, hiningi niya kay Jaehyuk na itama ang maling balita noon. Kailangan lumahok ni Jaehyuk sa programa upang linawin ang katotohanan. Ngunit sinabi ni Jaehyuk na iniwan siya ng pamilya at naghahanap siya ng pagkilala. Kung masisira ang kanyang reputasyon ngayon, mas lalo siyang hindi tatanggapin ng pamilya. Hindi inasahan ni Dr. Jang na magiging makasarili pa rin si Jaehyuk. Bago umalis, binalaan ni Dr. Jang na ito na ang huling pagkakataon ni Jaehyuk para mapatawad. Kung patuloy na tutol si Jaehyuk sa pagbabago, hindi siya sigurado kung ano ang gagawin. Samantala, wala pa ring alam sina Doohee at Hyekyung. Pinapanood nila ang pelikula sa bahay ni Hyekyung nang biglang nakaramdam ito ng antok, kaya inimbitahan niya itong matulog kasama siya. Ngunit naramdaman ni Doohee na masyadong mabilis ang lahat at iginiit na umuwi na. Pinapaliguan ni Hyekyung ng atensyon si Doohee, kaya dinala siya hanggang sa pintuan ng bahay. Pagkatapos, tumayo siya roon at pinanood siyang pumasok bago umalis. Pagpasok ni Doohee sa silid, napansin niyang magulo ang bahay. Kitang-kita na may pumasok at naghagis-hagis ng mga gamit. Nataranta siya at agad tumawag kay Hyekyung. Nag-alala ito at agad na bumalik. Napansin ni Doohee ang isang bagay sa likod ng kurtina, kaya kinuha niya ang kawali at pinilit na buksan ang kurtina. Nagulat siya nang makita si Jaehyuk na nakaupo roon na may dugo sa kamay at mukha. Galit at nag-aalala siya. Tinanong niya kung bakit siya narito. Parang nawala ng bait si Jaehyuk. Naiyak niyang ipinaliwanag na hindi binago ang door code ng bahay. Gusto lamang niyang kunin ang mga larawan noong magkasama sila. Ngunit wala siyang makita sa silid kaya nawalan siya ng kontrol. At ganoon ang nangyari. Samantala, kumakatok si Hyekyung mula sa labas.
Dahil ayaw ni Do-hee na makita ni Hye-kyung na sangkot pa siya sa masamang nakaraan, at gusto rin niyang mapanatili ang dignidad ni Jae-hyuk, sinala niya ito na huwag gumawa ng ingay. Pagkatapos, nagkunwaring mahinahon siyang bumukas ng pinto, at nagsinungaling na dumating ang kanyang ina. Hindi niya lang naintindihan ang sitwasyon, kaya natakot siya. Malinaw na naramdaman ni Hye-kyung ang panik ni Do-hee sa telepono. Kaya tila hindi niya pinaniwalaan ang paliwanag nito. Ngunit kahit ilang beses pa siyang nagtanong, iginiit pa rin ni Do-hee na wala namang nangyari. Dahil hindi na makakuha ng karagdagang impormasyon, umalis na si Hye-kyung. Bumalik si Do-hee sa silid at mahigpit na binalaan si Jae-hyuk na labag sa batas ang pagpasok sa bahay ng iba. Higit pa rito, matagal nang natapos ang relasyon nila. Pinayuhan ni Do-hee si Jae-hyuk na bumalik na sa US sa lalong madaling panahon. At binalaan niya na kung gagawin niya ulit ang ganoong bagay sa hinaharap, hindi na niya ito patatawarin. Gabing iyon, nanatiling natataranta si Do-hee. Pagbalik ng kanyang ina, nakita siyang umiiyak dahil sa kanyang love life. Labis na nalungkot ang ina at mahigpit siyang niyakap. Kasabay nito, tinawagan niya ang kanyang asawa upang opisyal na humiling ng diborsyo. Sa kasal na yon, gusto ng kanyang ina na ipakita ang isang maayos na pamilya. Kaya't matagal na niyang tiniis ang lahat ng taon nang hindi naghihiwalay. Ngunit ngayon, nakita ng kanyang ina na paulit-ulit siyang nasasaktan. Kaya't hindi na matiis ng kanyang ina. Napagtanto ng kanyang ina na wala nang silbi ang manatili sa walang kwentang kasal. Natuwa si Do-hee na makakatakas na ang kanyang ina mula sa hindi masayang kasal. Pinayuhan pa niya ang ina na magpakonsulta sa isang psychologist upang makapaghilom. Sinunod ng ina ni Do-hee ang payo at pumunta sa isang psychiatric clinic. Nagkataon, si Hye-kyung ang tumanggap sa kanya. Pareho nilang hindi alam ang pagkakakilanlan ng isa't isa. Matyagang ginabayan siya ni Hye-kyung sa kanyang kalungkutan. Pagkatapos ng diborsyo, humanga siya sa profesionalismo ni Hye-kyung. Pinuri rin niya ito sa pagiging gwapo at matured. Nang malaman niyang may girlfriend na si Hye-kyung, namangha siya at sinabi na siguradong maraming babaeng humahabol sa kanya. Sinumang maging girlfriend niya ay madaling makaramdam ng insecure. Kung ang anak niyang babae ang makipag-date kay Hye-kyung, tiyak na hindi siya papayag. Sinabi rin ni Hye-kyung kay Do-hee ang nakakatawang kwentong iyon dahil may isang babaeng kakaiba na nagdepensa sa kanya. Wala sa isip ni Do-hee na ang babaeng iyon ay ang kanyang ina. Pagdating ni Do-hee sa kumpanya, agad siyang sinabihan ng katrabaho na nagdala si Noyul ng reporter para sa isang interview. Sa unang tingin, sinabing layunin lang nito ay i-promote ang kumpanya. Ngunit sa katotohanan, tinatanong niya tungkol sa pakikilahok ni Noyul at ng kanyang ex-boyfriend sa programa. Agad na naintindihan ni Do-hee na gusto ni Noyul na maling maunawaan ng publiko na may nararamdaman pa sila ni Hye-kyung. Layunin nito na magdulot ng gulo para kay Hye-kyung at Do-hee. Kaya tapat na sinabi ni Do-hee kay Noyul na seryoso silang nagde-date ni Hye-kyung. Nagtalo si Noyul na ginagawa niya lang iyon dahil sa damdamin niya para kay Hye-kyung. Dahil nahihirapan din si Do-hee sa kanyang ex-boyfriend, wala siyang karapatang sisihin ang iba. Nang marinig iyon, ayaw nang makipagtalo ni Do-hee. Pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag mula kay Hye-kyung. Inanyayahan siya nito na kumain pagkatapos ng trabaho. Pagkatapos ng tawag, biglang lumitaw si Jae-hyuk sa klinika. Ipinahayag niya ang kagustuhang magpa-psychotherapy. Umaasa si Jae-hyuk na matutulungan siya ni Hye-kyung. Ipinaliwanag ni Hye-kyung na ang psychotherapy ay nangangailangan ng kumpletong tiwala sa pagitan ng pasyente at doktor. Ngunit malinaw na walang tiwala sa pagitan nila. Kaya nagpa siya si Hye-kyung na imungkahi ang ibang doktor kay Jae-hyuk. Ngunit tumanggi pa rin si Jae-hyuk na umalis. Kasabay nito, ikinuwento ng pinsan ni Jae-hyuk kay Do-hee ang kanyang kabataan. Ama ni Jae-hyuk ay isang mayamang binata. Noong mga nakaraang taon, dahil sa pag-ibig, tumakas siya kasama ang ina ni Jae-hyuk. Ngunit makalipas ang ilang taon, hindi na niya matiis ang kahirapan, kaya pinabayaan niya ang kanyang asawa at bumalik sa bahay ng kanyang magulang. Sa una, tinanggap pa rin ng mayamang pamilya si Jae-hyuk dahil siya lang ang apo nila. Ngunit sa di malinaw na dahilan, ilang taon pagkatapos ay pinalaya si Jae-hyuk sa bahay. Nag-iwan ito ng malalim na sugat sa kanyang isipan. Buti na lang, nagpa siya si Jae-hyuk na magpa-psychotherapy at kasalukuyang nasa klinika ni Hye-kyung. Agad na naramdaman ni Do-hee na may mali, kaya dali-dali siyang pumunta sa klinika. Pagdating niya, nakita niya si Hye-kyung na galit na hinahawakan ang kwelyo ni Jae-hyuk. Pagkakita ni Jae-hyuk kay Do-hee, agad siyang nagpanggap na kaawa-awa. Lumapit siya sa kanya para humingi ng tulong. Lumingon si Hye-kyung at nakita ang nagulat na mga mata ni Do-hee. Bago dumating si Do-hee, sinadyang sinabi ni Jae-hyuk kay Hye-kyung na noong inakala ni Hye-kyung na nasa panganib si Do-hee sa bahay niya, siya pala ang naroon. Patuloy na inis ni Jae-hyuk si Hye-kyung. Sinabi niya na hindi na bago ang lock code ng bahay sa loob ng maraming taon dahil gusto ni Do-hee na protektahan siya. Hindi nag-atubiling linlangin ni Do-hee si Hye-kyung, kaya sigurado siyang mahal pa rin siya ni Do-hee sa kanyang puso. Sobrang galit si Hye-kyung na hindi na niya makontrol ang sarili. Hindi niya inasahan na makikita ito ni Do-hee. Agad na hinila ni Do-hee si Jae-hyuk at lumayo. Susundan na sana ni Hye-kyung si Do-hee nang biglang may pasyenteng nahirapan sa paghinga. Nang matulungan niya ang pasyente, nawala na sina Do-hee at Jae-hyuk. Dinala ni Do-hee si Jae-hyuk sa harap ng istasyon ng pulis. Gusto niyang i-report ito para sa trespassing at harassment. Nang marinig iyon, nagsimulang humingi ng tawad si Jae-hyuk sa mababang tinig. Muling pinatawad siya ni Do-hee. Sinisi niya ang sarili dahil hindi niya kayang ayusin ang kanyang nawalang pag-ibig. At lalo pang sinisi ang sarili dahil nakagulo siya kay Hye-kyung. Kaya naupo siya sa lupa at umiyak ng buong puso. Pagkatapos mailabas ang lahat ng emosyon, tinawagan niya ang pinsan ni Jae-hyuk at hiningi na dalhin ito palayo. Bago umalis, nagkaroon ng pagtatalo ang pinsan ni Jae-hyuk at si Noyul.
Lumabas na balak ni Noyul na ipalabas ang interview ng reporter upang pigilan si Hyekyung at Doohee na magsama. Pinagalitan niya ito ng galit tulad ni Jaehyuk. Sila ang mga nagsimulang bumitaw. Ngayon, nang sa wakas ay natagpuan nina Hyekyung at Doohee ang bagong kaligayahan, pumasok ang dalawa upang sirain ito. Sinabi ng pinsan na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging matigas sa pagpapanatili sa taong mahal mo sa tabi mo, kundi sa pagpapasya na bitawan para sa kanilang sariling kaligayahan. Nang marinig ito, naisip din ni Noyul na mali siya. Nagdesisyon siyang pigilan ang reporter na ilabas ang interview. Kasabay nito, plano niyang muling pag-isipan ang relasyon niya kay Hyekyung. Samantala, naglakad mag-isa si Doohee sa tulay kung saan sila nagtagpo ni Hyekyung nang hindi inaasahan. Maliwanag pa rin sa kanya ang alaala ng kanilang kapalarang pagkikita. Ngunit ngayon, puno ng takot ang kanyang puso. Nag-aalala siya na baka masyado niyang pinapahalagahan ang kasalukuyan. Ngunit sa kabilang banda, hindi niya matakasan ang impluensya ng nakaraan. Sa pagkakataong ito, umiinom si Hyekyung kasama ang kanyang senior upang palipasin ang kalungkutan dahil hindi niya makita si Doohee kahit saan. Pinagsisisihan niya ang pag-atake kay Jaehyuk. Ngunit nang ipahayag ni Jaehyuk ang kagustuhang sakupin si Doohee at nang sabihin na nagsinungaling siya upang protektahan siya, talagang hindi na makapagpigil si Hyekyung. Nang pumunta si Doohee sa convenience store, nakita niyang lasing si Hyekyung at bumagsak sa mesa. Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ni Doohee. Halos maluha na siya. Inabot niya ito upang hawakan. Ngunit naramdaman niya ang labis na awa para sa kanya. Naramdaman niya na kung hindi niya man lang kayang ayusin ang isang nakaraang pag-ibig, hindi siya karapat-dapat na makasama siya. Kinabukasan ng umaga, dumating si Hyekyung sa pintuan ni Doohee at inimbitahan siyang mag-almusal. Sinabi niya na pasensya na dahil nararamdaman niyang siya ang dahilan kung bakit naapektuhan ang buhay niya. Mahinang pinalakas ni Hyekyung ang loob niya na hindi niya kasalanan. Ngunit matigas ang ulo niya at inisip na kung natapos na nila ang relasyon, bago pa nila lubusang nakilala ang isa't isa, hindi sana nangyari ang mga pangyayaring ito. Nagsinungaling siya na hindi siya komportable habang kumakain kasama siya at gusto niyang tapusin ang relasyon na ito. Sobrang lungkot si Hyekyung dahil sa broken heart. Habang kumakain ng pagkain na ipinadala ng pasyente, naisip niya na hindi na siya makakakain kasama si Doohee. Namula ang kanyang mga mata. Sa oras na yon, nagpa siya si Noyul na puntahan si Hyekyung at sinabi na nagdesisyon siyang pakawalan na siya. Mula ngayon, hindi na niya pipilitin si Hyekyung na bumalik sa kanya. Gusto lang niya na maging masaya siya. Samantala, si Jaehyuk ay patuloy pa rin sa pagdurusa. Ilang araw siyang hindi kumakain o umiinom. Kahit may sama ng loob si Dr. Jang kay Jaehyuk, maayos pa rin niyang pinayuhan si Jaehyuk na lumabas sa relasyon na yon at itama ang nakaraan. Ngunit lumuhod siya at umiyak ng matindi. Sinabi niya na nasaktan ang kanyang kaluluwa. Kaya nagawa niya ang mga bagay na nakasakit kay Doohee. Pagkatapos ay humingi siya ng tulong kay Dr. Jang. Nakita ni Dr. Jang ang ganitong itsura niya at naramdaman ang parehong galit at awa. Umaasa siya na tatanggapin ni Jaehyuk ang paggamot upang mabilis na makaalpas sa sakit at makapagpatatag ng sarili. Pagkatapos ng breakup, dinala ni Doohee ang kanyang ina sa amusement park upang maibsan ang emosyon. Pagbalik nila, nakita niya si Hyekyung na naghihintay sa kanya sa harap ng bahay. Ayaw niyang isuko ang relasyon na ito. Nangako si Hyekyung na kahit ano paman, gagawin niyang komportable si Doohee sa pagkain kasama siya. Muli, narinig ni Doohee ang mga yabag ni Hyekyung na unti-unting humuhupa. Ngunit tanging pananabik at sakit ang naihawak niya at hindi niya nasagot. Pagkatapos nito, nagpunta si Hyekyung at ang kanyang ina sa ospital para sa operasyon. Nag-alala ang kanyang ina na baka mapahamak siya, kaya iniwan niya ang isang liham para sa kanya. Sa labas ng operating room, binuksan ni Hyekyung ang liham. Sa liham, humingi ng tawad ang kanyang ina sa hindi pagbibigay pansin sa kanya at sa hindi sapat na pagmamahal. Kahit na nagkamali siya, hindi nagbago ang pagmamahal niya kay Hyekyung. Binasa ni Hyekyung ang liham at umaasang magiging maayos ang operasyon. Umaasa siya na pagkatapos gumaling ang kanyang ina, maayos nila ang kanilang relasyon. Ngunit malungkot na ipinaalam ng doktor na nabigo ang operasyon. Muling naranasan ni Hyekyung ang sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay. Mahigpit niyang hinawakan ang liham ng kanyang ina at pumutok sa pag-iyak. Tumawag sa telepono ni Doohee ang assistant ni Hyekyung. Pagkarinig niya ng balita, dali-dali siyang pumunta sa ospital. Umiiyak si Hyekyung kaya mahigpit siyang yakap ni Doohee upang aliwin. Pagkatapos, dumalo sila sa libing ng ina ni Hyekyung. Nakita ng assistant na nakadamit pambahay pa siya, kaya iminungkahi niya na magbihis muna. Hiniling ni Doohee sa assistant na alagaan si Hyekyung at sinabi na babalik siya agad. Pagkatapos magbihis at lumabas, nakita niya si Jaehyuk sa pintuan. Humingi ng tawad si Jaehyuk sa lahat ng sakit na naidulot niya sa kanya noon. Inamin din niya na talaga nang natapos ang relasyon nila. Plano niyang magpa-psychologist para maghilom. Kasabay nito, sinabi ng pinsan ni Jaehyuk na hindi niya alam kung saan napunta si Jaehyuk. Nang marinig ito, nag-alala si Hyekyung dahil nakita niyang nagbibihis si Doohee at hindi pa bumabalik. Natakot si Hyekyung na baka saktan siya ni Jaehyuk. Nang halos mawalan na siya ng kontrol sa pag-aalala, biglang lumitaw si Doohee sa harap niya. Hindi niya mapigilan ang damdamin at hinila siya palabas. Sinaway niya siya dahil umalis nang walang sabi. Hindi man lang siya sumagot sa telepono. Pagkatapos ay niyakap niya ito at humingi ng tawad. Ipinaliwanag niya na nagkamali siyang magsalita dahil nawalan siya ng temper. Hindi talaga maisip ni Hyekyung kung ano ang gagawin ni Jaehyuk kay Doohee kung mag-isa silang dalawa. Ipinaliwanag ni Doohee na nagpa siyang mag-counseling si Jaehyuk. Nagmadali siyang lumabas kaya nakalimutan ang kanyang telepono sa bahay. Nangako siya na tiyak na magiging maingat siya sa susunod upang hindi na mag-alala si Hyekyung.
Pagkatapos ng libing, nagpasya si Do-hee na pumunta sa bahay ni Hae-kyung upang alagaan siya. Kahit hindi siya marunong magluto, natutunan niya pa rin ang mga ulam na gusto ni Hae-kyung. Niyakap ni Hae-kyung si Do-hee mula sa likod. Nagpasalamat siya sa patuloy na pakikipiling ni Do-hee. Sa kanyang tabi, hindi niya naramdaman ang pagiging iniwan ng mundo. Ito ang pinakamasamang mangkok ng noodles na natikman ni Hae-kyung, ngunit nagustuhan niya ito. Bago pumanaw ang kanyang ina, palagi niyang nais na magluto para sa kanya. Parehong hindi marunong magluto ang kanyang ina at si Do-hee, ngunit naniniwala siyang magiging magkapareho ang lasa ng mga ginawa nila. Mahigpit na niyakap ni Do-hee si Hae-kyung mula sa likod. Naiintindihan niya na tanging ang pakikiling kasama ang iba ang makapagpapalubag sa kanya. Nang magising si Do-hee, nakita niyang may iniwang note si Hae-kyung. Nakasulat dito na maglalaan siya ng oras, pupunta sa klinik sandali. Inaasahan niyang hihintayin siya sa bahay. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Si No-yeol iyon. Katatapos lang niyang umuwi mula sa trabaho. Pagbalik niya sa kumpanya, nalaman ni No-yeol na pumanaw na ang ina ni Hae-kyung. Sinisi niya si Hae-kyung at Do-hee sa hindi pagsabi nito. Bagamat sumuko na siya kay Hae-kyung, may nararamdaman pa rin siya para sa kanyang ina. Nang makita si No-yeol na umiiyak, niyakap siya ni Do-hee. Sinabi ni Do-hee na kasalanan ito ni Hae-kyung. Kapag bumalik si Hae-kyung, baka sampalin siya ni No-yeol para ilabas ang galit. Binuksan ni Hae-kyung ang pinto at pumasok. Sakto, nakita niya ang kanyang ex-girlfriend at bagong girlfriend na niyayakap ang isa't isa. Mabilis na ipinaliwanag ni Do-hee na hindi siya ang dahilan kung bakit umiiyak si No-yeol. Pagkatapos ay mabilis siyang umatras upang bigyan sila ng pribadong espasyo. Ngunit pagdating niya sa pintuan, inilapit niya ang tenga sa pinto upang makinig. Gusto niyang malaman kung ano ang pinag-uusapan nila. Nagpasalamat si Hae-kyung na umiiyak si No-yeol para sa kanyang ina. Ngunit umaasa siya na mula ngayon ay huwag na silang makialam sa buhay ng isa't isa. Umaasa siyang tuluyang putulin nila ang relasyon. Nang marinig iyon, galit na umalis si No-yeol. Agad na tinawag ni Hae-kyung si Do-hee papasok. Ngunit hindi niya inasahan na natagpuan siyang nagtatago sa hallway. Sinandal niya siya sa pader at nagmakaawa na manatili sa kanyang tabi. Nang naging romantiko ang damdamin, nakatanggap si Do-hee ng tawag mula sa kanyang ina. Lumabas na naghihintay ang kanyang ina sa bahay. Kaya nagpaalam siya kay Hae-kyung at dali-daling umuwi. Kinabukasan, hiniling ni Hae-kyung kay Dr. Jang na tulungan siyang alagaan ang klinika. Nagkataon, hinihiram din ni Dr. Jang ang silid para gamutin ang mental illness ni Jae-yuk. Sinabi ni Dr. Jang na ang obsesyon ni Jae-yuk kay Do-hee at ang kagustuhang makilala ng ama niya ay parehong dulot ng paranoia. Dahil sa sakit na ito, inisip ni Jae-yuk na hindi siya kailanman nakipaghiwalay kay Do-hee at hindi siya iniwan ng kanyang ama. Kailangang makalabas ni Jae-yuk sa ilusyon na yon at harapin ang realidad. Nang marinig ito, pumutok sa pag-iyak si Jae-yuk. Talagang gustong alisin ang kanyang paranoia, kaya desperadong humingi ng tulong kay Dr. Jang. Dumating si Hae-kyung sa oras upang sunduin si Do-hee mula sa trabaho. Ngunit nahuli niya si Do-hee na palihim na lumalabas. Kahit sinabi niyang matatapos siya sa kalahating oras, lumabas na hindi niya matiis ang pressure ng kanyang ina. Nag-ayos ang kanyang ina ng blind date para sa kanya. Pag-upo niya, sinabi niyang may boyfriend na siya. Sumunod na sandali, lumitaw si Hae-kyung sa mesa at ipinagyabang na siya ang kanyang boyfriend. Sa totoo lang, may girlfriend din ang iba pang lalaki. Hindi lang niya nasabi sa kanyang pamilya. Dumating lang siya para mapasaya ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ipaliwanag ang sitwasyon, agad na umalis. Hindi natuwa si Hae-kyung na itinago ni Do-hee ang kanilang relasyon sa kanyang ina. Hiniling niya na ipakilala siya ni Do-hee sa kanyang pamilya sa lalong madaling panahon. Sa puntong ito, sinabi ni Do-hee na dumalaw ang kanyang ina sa klinika dati at sinabi na hindi niya ipapakasal ang kanyang anak sa doktor. Dahil nakita ng ina niya si Hae-kyung bilang mabait na tao at maraming humahanga sa kanya, kung mabilis na i-anunsyo ang relasyon, tiyak na tutol sila. Kaya kailangan niyang maghanda sa isip bago opisyal na ipakilala siya sa bahay. Hiniling din niya kay Hae-kyung na alamin kung ano ang gusto ng kanyang ina. Naglakad sila, nag-usap at nagtawa ng masaya. Ngunit hindi inaasahan, nakita nila si Jae-yuk na nakatitig sa kanila. Agad na tinawag ni Hae-kyung si Dr. Jang. Sinabi niya kay Hae-kyung na huwag provokahin si Jae-yuk. Darating siya kaagad. Sinabi ni Hae-kyung kay Do-hee na manatili sa kanyang lugar at hintayin siya. Pagkatapos, lumapit siya at mahinahong pinaalalahanan si Jae-yuk na bumalik sa klinika. Ngunit lumingon si Jae-yuk at tumakbo papunta sa kalsada. Mabilis na dumaan ang isang kotse. Agad na sumugod si Hae-kyung at itulak si Jae-yuk palayo. Ngunit siya ay nabangga ng kotse. Nawalan ng malay si Hae-kyung at agad siyang dinala sa operating room para sa emergency treatment. Napaka-successful ng operasyon. Umupo si Do-hee sa tabi ng kanyang higaan. Umiiyak siya at pinupunasan ang katawan ni Hae-kyung. Paulit-ulit siyang nanalangin na sana'y magising siya. Parang narinig ni Hae-kyung ang tinig ni Do-hee. Bahagya niyang inilipat ang mga daliri. Pagkatapos, mahigpit niyang hinawakan ang kamay niya at dahan-dahang binuksan ang mga mata. Labis ang tuwa ni Do-hee na umiyak siya. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Hae-kyung at umiyak ng buong puso. Sa wakas, nailabas na niya ang lahat ng takot na matagal na niyang tinatago. Nakatayo si Dr. Jang sa tabi nila, pinagsisisihan ang sarili. Dahil hindi niya naagapan si Jae-yuk. Ngunit naisip din niya na hindi na kailangang umabot si Hae-kyung sa ganitong sitwasyon. Sinabi ni Hae-kyung na bukod sa kanyang responsibilidad bilang doktor, hindi niya pwedeng hayaang mapahamak si Jae-yuk sa harap ni Do-hee. Kung hindi, magtatagal si Jae-yuk bilang isang obsesyon sa puso ni Do-hee. Hindi pwede ni Hae-kyung na hayaang mabuhay si Do-hee na may konsensyang sinisisi ang sarili. Kasabay nito, nakarating din sa ama ni Jae-yuk ang balita.
kaya naroon din siya sa ospital. Ngunit hindi iniintindi ng kanyang ama ang sugat niya. Pagkakita nila sa isa't isa, sinaway siya ng kanyang ama na sa lahat ng taon, isa lang ang alam niyang gawin, magdulot ng problema. Naalala din ng ama ni Jaehyuk ang isang pangyayari mula sa maraming taon na nakalipas. Noon, tinulungan niya si Jaehyuk sa isang problema. Matapos maglabas si Jaehyuk ng peking balita na sumira sa buhay ni Dr. Jang, lumuhod siya at nakiusap sa kanyang ama na payagan siyang itama ang impormasyon upang maibalik ang dangal ni Dr. Jang. Ngunit natakot ang kanyang ama na maaapektuhan ang kumpanya. Kaya agad siyang ipinadala ng kanyang ama sa ibang bansa. Tumanggi rin ang ama ni Jaehyuk na linisin ang pangalan ni Dr. Jang. Kaya kinaharap ni Dr. Jang ang maling akusasyon. Ngayon na nagdulot na si Jaehyuk ng aksidente sa kotse, labis na nagalit ang kanyang ama. Sinabi pa ng kanyang ama na dapat pinutol na niya ang relasyon nila noon. Hindi na nakatiis, nag-react si Jaehyuk at sinabi na ang dapat putulin ay ikaw. Nang nakipagtalo si Jaehyuk, sinampal siya ng kanyang ama ng malakas. Sinabi ni Jaehyuk na palagi niyang pinangarap na balang araw ay tunay na ituring siya ng ama niya bilang anak at mahalin siya. Ngunit ngayon, nabuwag ang pangarap na yon. Hindi siya kailanman minahal ng kanyang ama. Hindi siya kahit isang beses tiningnan ng kanyang ama. Nagpasya si Jaehyuk na mula ngayon, puputulin na niya ang relasyon nila bilang ama at anak. Hindi na rin siya magpapakababa para humingi ng relasyong mag-ama na hindi naman umiiral. Galit na umalis ang kanyang ama sa ospital. Narinig ni Dr. Jang ang buong usapan mula sa labas ng pinto. Sa wakas, naintindihan niya na ang may tunay na problema sa pag-isip ay ang ama ni Jaehyuk. Ang makasariling lalaking ito ay hindi kailanman nagbigay kahit kaunting pagmamahal sa anak. Dahil dito, napilitang mabuhay si Jaehyuk sa ilusyon sa loob ng maraming taon. Sa loob ng kwarto, umiiyak si Jaehyuk sa sakit. Nakikiramay lang si Dr. Jang. Hinaplos ni Dr. Jang ang balikat ni Jaehyuk at pinayo na mabilis siyang makaalpas sa sakit. Gumaling na ang katawan ni Jaehyuk at pwede na siyang ma-discharge. Nagpasya siyang bumalik sa kanyang bayan upang kalimutan ang nakaraan at magsimula muli. Nang lumabas si Doohee sa kwarto ni Haekhyung, nadaanan niya si Jaehyuk. Sa pagkakataong iyon, hindi man lang siya tumingin kay Doohee. Dumaang diretsyo lang siya. Sa katunayan, palihim na lumapit si Jaehyuk sa pinto ng kwarto ni Haekhyung. Sinisisi niya ang sarili sa negatibong impluensya niya kay Haekhyung. Sa wakas, naintindihan niya kung gaano siya nagkamali, kaya nagpasya siyang umalis upang mabuhay ng payapa at masaya ang lahat. Pagkatapos ma-discharge si Haekhyung, maayos siyang inalagaan ni Doohee. Ginamit pa niya ang dahilan ng overtime sa trabaho para hilingin sa ina niyang magluto ng masustansyang pagkain. Lumalabas na mula pagkabata ni Haekhyung, 10 taong gulang pa lang siya na mismo ang nagluluto. Pagkatapos ng maraming taon, sa wakas, natikman niya ang pagkain na niluto ng isang adulto. Naghalo ang iba't ibang emosyon sa kanyang puso. Naramdaman niya ang init at kabutihan na dinala ni Doohee. Isang gabi, na naginip si Doohee ng masamang panaginip. Nakita niya si Haekhyung na nabangga ng kotse at hindi na nagising. Nang magising siya, labis siyang nagpanik. Hindi niya alam kung panaginip lang o realidad ang nangyari. Wala siyang oras magbihis kaya tumakbo siya sa bahay ni Haekhyung. Pagkakita niya sa kanya, agad niya siyang niyakap ng mahigpit. Gusto niyang maramdaman talaga ang presensya niya. Hiniling niya na tulungan siyang palitan ang benda. Nang lumapit ang kanilang distansya, dahan-dahan niyang iniangat ang mukha ni Doohee at hinipo ng banayad sa halik. Ganap nang gumaling si Haekhyung, kaya nakiusap siyang dalhin siya pauwi upang ipakilala sa ina ni Doohee. Gusto niyang magpakasal sa kanya agad. Nang malaman ng ina ni Doohee na si Haekhyung ang kanyang boyfriend, hinarap siya ng ina para makipag-usap. Natakot ang kanyang ina na sa mahinahong personalidad ni Haekhyung, madaling maakit ang ibang babae. Alam ng kanyang ina ang mga problema sa dalawang dating relasyon, kaya nag-alala siya na maaaring gamitin ito ni Haekhyung bilang dahilan para saktan si Doohee sa hinaharap. Ngunit nagtitiwala si Doohee sa personalidad ni Haekhyung at sa kanyang taos-pusong damdamin para sa kanya. Bagamat pansamantalang tutol ang kanyang ina, desidido na sa puso ni Doohee na si Haekhyung ang kanyang pinili. Upang mawala ang pag-aalala ng ina ni Doohee, nagdesisyon si Haekhyung na anyayahan siya sa isang pribadong pagkain. Umaasa siyang sa pamamagitan ng malapit na pakikisalamuha, unti-unti niyang maiintindihan ang tunay na pagkatao niya. Lubos na natuwa si Doohee nang makita si Haekhyung na seryosong inaayos ang problema nila. Sa daan pa uwi, bigla niyang nakita si Dr. Jang sa harap ng convenience store. Sa nakalipas na panahon, palaging nasa tabi ni Jaehyuk si Dr. Jang upang tulungan siya sa kanyang paggamot sa kanilang bayan. Hindi lamang dinala ni Dr. Jang si Jaehyuk sa mga charitable activity, naglakbay din sila ng magkasama. Sa proseso ng pagpapagaling kay Jaehyuk, tinanggal din ni Dr. Jang ang bigat sa puso niya. Natutunan niyang pakawalan ang galit sa nakaraan. Ngayon, puno siya ng kumpiyansa para magsimula ng bagong buhay. Nagsagawa si Doohee at Haekhyung ng party upang salubungin si Dr. Jang. Pagkatapos, lihim na tinawagan ni Doohee ang babaeng CEO. Alam niya na matagal nang hinihintay ng kanyang boss si Dr. Jang at gusto niyang bigyan sila ng sorpresa. Nagtinginan ang babaeng CEO at Dr. Jang ng may pagmamahalan. Halos hindi na matiis ang pananabik na matagal na nilang itinatago. Dahil dito, maingat na hinila ni Doohee si Haekhyung upang bigyan sila ng pribadong espasyo. Kasabay nito, ganap nang gumaling si Jaehyuk mula sa kanyang mental illness at bumalik sa Seoul. Masaya sina pinsan ni Jaehyuk at si Noyul na makita siyang pinakawalan ng ilusyon at niyakap ang bagong buhay. Lumabas na pala na nagsisimula na rin si pinsan ni Jaehyuk at si Noyul ng negosyo. Nagsagawa sila ng fashion show. Bagamat maraming nagustuhan ng show, hindi pa rin sila kumikita. Upang mabago ang sitwasyon, inanyayahan ni Noyul si Jaehyuk na sumali sa startup.
Naniniwala siya na sa talino ni Jaehyuk, tiyak na uunlad at kikita ang program. Nag-isip si Jaehyuk sandali at pumayag. Ngayon, determinado siyang gawin ang lahat para maging mas masagana at mas masaya ang kanyang buhay. Pagkatapos, nagsagawa ng party ang babaeng CEO kasama ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Nang dumating ang lahat, nakasuot siya ng wedding dress at may hawak na bulaklak. Kasunod niya si Dr. Jiang na nakasuot ng suit. Sa harap ng lahat, opisyal nilang inihayag ang kanilang kasal. Bagamat simple ang seremonya, tiyak na sila ang pinakamasayang tao sa mundo sa sandaling iyon. Nagtipon ang lahat sa paligid ng bride at groom para kumuha ng litrato. Masaya ang lahat. Pagkatapos ng seremonya, dinala ni Hyekyung si Doohee sa isang food truck sa tabing dagat upang kumain ng bibimbap. Lubos siyang naantig sa sandaling iyon. Naramdaman niyang maswerte siya na sa unang pagkakataon na nagkakilala sila, nagkaroon siya ng tapang na anyayahan siya sa pagkain. Kaagad pagkatapos, nag-propose siya sa kanya. Umaasa siyang sa lalong madaling panahon ay makakagawa sila ng maliit na pamilya tulad ng babaeng CEO at Dr. Jiang. Ngumiti si Doohee at tumango. Nangako silang dalawa na sabay-sabay nakakain magpakailanman. At dito nagtatapos ang pelikula. Shout out kay Ash Salorico at kay Jessie Maruji. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.